Apo. Panganay na apo. Apo, bilisan mo at magpadala ka ng pera kay Lolo. Malapit nang matalo ang laban. Naku, panganay na apo. Bakit ang tulog mo pa ang patay na baboy? Apo. Multo. Panganay na apo, tingnan mong mabuti, ako si Lolo mo. Hindi multo. Lolo, ikaw talaga, miss na kita. Panganay na apo, bilisan mo at magpadala ka ng pagkain para kay Lolo. Ano? Pagkain? Ako si Lolo, nagre-rebelde ako ngayon sa impyerno. Kailangan ng pera. Lolo, nagre-rebelde ka sa impyerno. Kasalanan ng mga demonyong ito, sobrang abuso. Bilisan mo at magpadala ka ng pagkain para kay Lolo. May 10,000 sundalo. Halos hindi na mabigyan ng pagkain. 10,000 sundalo. Lolo, ang galing mo na pala ngayon. Magkano ba ang ipapadala ko? Kahit 10 trilyon muna. Mahalaga ang laban ni Lolo ngayon. Alis na muna ako. Mag-iwan ako ng IE ng impyerno. Kapag nagpadala ka ng pera, isama mo itong IE ng impyerno. Kapag sinunog mo, makukuha ni Lolo ang pera. Tandaan mo, at saka, yung mga kasama kong matagal nang nakikipaglaban. Gusto nilang magpakasal tayo sa kanila. Ang mga anak nila dito sa mundo ay kilalang-kilalang pamilya tulad ng Zutsaku, Goddess of War, Medicine Goddess of Valleys. At isa pang tulad mo, may 3 nunal sa dibdib. Boss na malaki ang dibdib, tandaan mo, lahat ito ay para kay Lolo. Kunin mo, magparami ng mga apo, kapag tapos ka na. Pumunta ka sa impyerno para tulungan ako. At saka, itong pera ng patay. Ang pinakamalaking halaga ay 10 bilyon, huwag mong ipadala ang mali. Naintindihan mo, Montag? Alis na ako, apo. Lolo. Panaginip lang pala, sabi ko na, imposibleng nagre-rebelde si Lolo. Sa impyerno. Hahaha, totoo pala, mabuting lolo ko. Ang panganay mong apo ay nagmamadaling magpadala ng pera sa'yo. Lolo, sa impyerno, magsumikap ka. Huwag kang mag-alala, sisikapin ni Lolo, kung hindi, mawawala ang kaluluwa ko. Lolo, naririnig mo ba ako? Naririnig kita kapag tinatawag mo ako. Pero hindi tayo pwedeng makita anitin. Kapag nakuha ni Lolo, yin at yang ay hindi lamang makakatugon sa anumang oras kapag nasa lawan sila. Pwede rin akong magpadala ng mga produkto ng impyerno. Magpadala ng produkto. Lolo, bilisan mo nang kunin yon. Huwag kang mag-alala, malapit na, at saka, apo, yung mga asawa. Na inayos ko pa sa iyo, may isang nagngangalang Zijon. Ang kanyang buong pamilya ay kinain ng masasamang espiritu. Malapit na. Sa punto ng pag-atake, tanging ang kakilos ng itim at puting walang hanggan ang makakalutas. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang ritual na ito. Pagkatapos mong sunugin ang perang papel, dali-dali kang pumunta sa bahay ng Song para iligtas ang kanyang pamilya. Ang ninuno ng Song ay sumama sa akin sa digmaan sa impyerno ng maraming taon. Hindi natin pwedeng hayaan silang mawalan ng tagapagmana. Sige Lolo, huwag kang mag-alala, ipagkakatiwala ko ito sa apo mo. Lolo, handa na ako. Mabuting ako, ang ritual, pagkakatawa, kabuba, ay ay pasara sa ipsilon. Ang perang papel sa iyong kamay ay dapat mong sunugin na mabilis. Ang isang araw sa mundo ay isang taon sa impyerno. Kapag huminto ka ng ilang segundo, dito, ay ilang oras na ang lumipas. Lolo, huwag kang mag-alala, dadagdagan ko ang apoy. Dagdagan ng apoy, sunugin ang pagkain, sunugin ang pagkain, sunugin ang pagkain. Pagkatapos masunog ang sasakyang ito, nadalhan kita ng isa pa. Villa ng Mu, ito na yata. Pupunta ako. Talagang hindi ordinaryo ang pamilyang Song sa Binhay. Ang ganda ng villang ito, nanay ko po. Song Zijon, sa wakas ay nakauwi ka rin. Song Ziyun, Song Ziyun. Ang tagal kitang hinabol, pero ayaw mo pa rin. Ngayon, gagawin kong katotohanan ang ating pag-ibigan. Tingnan natin kung paano mo. Ako tatanggihan sa hinaharap. Masamang tao, pakawalan mo ang asawa ko, ako ang tatay mo. Zenoka, ang lakas ng loob mo, hinampas mo ako. Kahit sino ka pa, si Zijon ang aking kasintahan. Kung gagalawin mo siya ngayon, papatayin kita. Wala akong bodyguard ngayon, pero naalala kita. Hindi ito ang huli natin. Mainit, ang init. Tulungan mo ako. Binibining Song, kung mainit ka. Dadalhin kita sa banyo. Mainit, mainit, are. Ayun, Binibining Song. ako.
Lanan. Binibining Song, gising ka na. Nasiyahan ka ba kagabi? Narito ang 2 milyon, kunin mo ang pera at umalis ka. Ang nangyari kagabi ay huwag mo nang banggitin kailanman. Anong ibig mong sabihin? Pera lang ang ibibigay mo sa akin. Ano ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo, huwag mong sasabihin. Para din ito sa ikabubuti mo. Ang pamilya ko, ang Song, ay hindi ordinaryong pamilya. Kung ang nangyari kagabi, kung mali ito, hindi ka na makakatayo sa buong timog probinsya. Hoy hoy hoy. Ano ba ang ginagawa mo? Ay naku, yun na Song, talagang nagkakamali ka sa akin. Kagabi, iyon ay dahil sa emergency, hindi. Ako ay tiyak na pananagutan ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ay ang pangalan anak ng pamilya Song sa Binhay. Namamahala sa Song Group na may market value na bilyon-bilyon. Anong karapatan mo para panagutan ako? May kakayahan ka ba? Dahil may kasunduan tayo ng kasal, ikaw ang magiging asawa ko sa hinaharap. Kasunduan ng kasal? Anong kasunduan ng kasal? Hintayin mo. Ito. Song Zijon. Ayan, nakita ko na ang kasunduan ng kasal natin. Mga partido sa kasunduan. Yi Xiaoyang at Song Zijun. Ang nag-ayos ng babae, si Song Yaodong. Ito ang kasunduan ng kasal natin. Kagabi, pumunta ako sa inyong bahay. Una, para iligtas ang pamilya Song, at pangalawa, para tuparin ang kasunduan ng kasal natin. Ang pangalan mo ay Yi Xiaoyang, di ba? Hindi ko akalain na ganito ka pala. Kagabi, yung taong nakaitim, ikaw rin ang nag-utos, di ba? Ha? Huwag mong isipin na sa ganitong paraan. Makakapasok ka sa aming pamilya Song, sabihin ko sa iyo. Wala pag-asa, gagamitin ko ang lahat ng kapangyarihan ng pamilya Song. Para imbestigahan, mas mabuti na huwag mo akong mahuli sa anumang bakas, tiyak na gagantihan kita. Nang husto. Ay naku, yun na Song, ang ganda-ganda mo. Bakit parang hindi gumagana ang utak mo? Talagang nagkakamali ka sa akin. Kagabi, pumasok ang taong nakaitim para abusuhin ka. Kung hindi ako dumating ng maaga, na safe ka, ikaw ay. Tama na. Hoy, pakinggan mo muna ako at itong pagkakataon na ito. Napumunta ako sa inyong pamilya Song, talagang para iligtas ang pamilya Song at tuparin ang kasunduan ng kasal natin. Nagdadahilan ka pa, hindi mo ba tiningnan kung kaninong pangalan ang nakasulat? Song Yaodong, tama. Hindi siya ang nasa inyong pamilya. Siya ay aking lolo sa tuhod, namatay na 20 taon na ang nakalipas. Sige, tanungin kita, paano niya ako inayusan ng kasunduan ng kasal? At saka, ano ba itong mga kalat-kalat na fingerprint dito? Kahit pekin mo ang kasunduan ng kasal, dapat ayusin mo naman. Ako, bakit ko nakalimutan ito, ang kasunduang ito? Ay ginawa ng lolo ko sa kabilang buhay, kasama ng iba. Ang hinahanap ay tiyak na mga multo. Elda Song, tingnan mo ang iyong lolo sa tuhod. Kahit napatay na siya, hindi siya makakasagabal. Sa pagpapakasal natin. At, ang mga bakas ng daliri dito, hindi ko kasalanan yan. Iyon ay mga bakas ng daliri ng mga ninuno ng pamilya Song. Ibig sabihin, sang-ayon sila sa pagpapakasal natin. Ikaw ay baliw hanggang ngayon. Nagsasabi ka pa rin ng kalokohan, gusto mo bang maghanap ako ng tao? Bago ka masiyahan, umalis ka na ngayon sa bahay ko. Elda Song, alam kong hindi ka pa naniniwala sa akin. Pero ngayon, hindi ako pwedeng umalis sa pamilya Song. Dahil ang pamilya Song ay may malaking kapahamakan. At ako lang ang makakapagligtas sa inyo. Ikaw, sinumpa mo pa ang pamilya Song. Sige, hintayin mo, tatawag ako ng tao para hulihin ka. Hello, Dad. Ano? Malapit na mamatay ang lolo ko. Akala namin dati ay simpleng sipon lang, pero kanina lang, bigla na lang dumura ng itim na dugo ang lolo mo. Tapos, nawalan na siya ng malay, dumating ka na agad. Ako, pupunta na ako agad. Hala, may nangyari ba? Bigla na lang dumura ng itim na dugo ang lolo ko at nawala ng malay. Alam ko. Sa tingin ko, ang nangyari sa lolo mo ay dahil sa matagal na pagpasok ng masamang espiritu sa katawan niya. Dalhin mo na ako agad doon. Anong masamang espiritu? Linawin mo ang sinasabi mo. Hindi ko may paliwanag ng maayos sa ngayon. Pero ang punto ay dahil sa katandaan ng lolo mo. At mahina ang katawan, matagal na ang masamang espiritu sa kanya. Kaya siya ang unang naapektuhan. Ang lolo mo. Hindi na siya tatagal, dalhin mo na ako agad. Tara na. Ang pamilya Song ay hindi ba? Ang pinakamalaking pamilya sa timog. Takot ka bang niloloko kita? Sige, dadalhin kita. Pero kung niloloko mo ako, babayaran mo ang lahat. Yi Xiaoyang, nakarating na. Sa ancestor house ng pamilya Song. Lanan. Kung aalis ka ngayon, may oras ka pa. Alis? Bakit ako alis? Ako ang magiging asawa mo sa hinaharap. Ang lolo mo ay lolo ko rin. Ikaw. Sige, babalaan kita sa huling pagkakataon. Ang pamilya Song ay hindi ordinaryong pamilya. Sa loob ng bahay na ito ay ang tatay ko, ang tiyuhin ko at mga importanteng tao. Kung niloloko mo ako, may pag-asa ka pa. Pero kung sila ang niloko mo, wala kang matitirhan sa buong timog. Tiyak na mamamatay ka. Ako si Song Zijon. Ako si Xiaoyang dahil naglakas loob akong pumunta dito ngayon. Ay may sapat akong kumpiyansa akong gamutin ang lolo ng pamilya Song. Hindi ako takot sa mga ito. Ang lolo ko naghimagsik na sa impyerno. Ano pa ba ang dapat kong katakutan? Ayon sa aming pagsusuri, si Jisong ay na-diagnose na brain death.
May pag-isa PABA ang tatay ko? Sa kasalukuyang medisina, wala na talagang pag-asa. Sige Song, 65 taong gulang PA lang. Hindi pa nakaranas na magandang buhay. Doc Zhang. Pwede mo bang mag-isip pa ng paraan? Matandang gago. Palagi mo kaming pinag-interesan ni Zijon. Gayon, dito ka na lang humiga at maghintay ng kamatayan. Hindi lang ikaw ang mamamatay. Lahat ng humahadlang sa amin ni Zijon ay mamamatay. Doc Zhang, may paraan PABA? Basta maliligtas si Song. Kahit magkano ang gastos, handa kong bayaran. Zhang, hindi ito usapin ng pera. Brain death na ang pasyente. Wala nang pag-asa. Lolo Song, ang saklap mo. Ang saklap mo talaga. Sige na Woody, dahil nangyari na ang lahat. Huwag ka nang masyadong malungkot. Doc Zhang, ano ang dapat naming gawin ngayon? Jisong, ganito ang sitwasyon. Ang lolo mo ngayon ay talagang wala ng pag-asa. Ngunit ang kanyang kalagayan ay lubhang masakit at walang dignidad. Kaya iminumungkahi ko sa inyo na isaalang-alang ang euthanasia para sa lolo. Oo, ipapa-euthanasia Montag ang tatay ko? Euthanasia. Alam mo ba ang sinasabi mo? Jisong, kumalma ka. Nagbibigay lang ako ng mungkahi. Kuya, kumalma ka. Bidua akong kumalma? Hindi ba tatay mo rin siya? Naku kuya, zinasabi ka ulang kong. Kung sakaling ang tatay natin ay talagang mabubuhay ng walang dignidad, mas gugustuhin ko. Bigyan siya ng kapayapaan. Ikaf. Kalokohan. May pag-asa pa si Lolo Song. Bakit euthanasia pa? Lolo, Si Yun. Zenosia? Zenoka? Dito ka BA dapat pumunta? Ako ang napagkasundo ang mapapangasawa ni Song Zijon. Ang magiging manugang ng pamilya Song. Ano? Ano ang sinasabi Montag? hindi ba sinabi kong wag mo muna sasabihin? O, sa lalo mamaya, kailangan kong sabihin at ang aking lolo ay nakipagkasundo na sa pamilya Song tungkol sa kasal. Ito ay dapat talagang gawin. Zijon, ano ba talaga ang nangyayari? Kailan ka nakasundo? Hindi ko alam. Yan. Paano ko ipapaliwanag sa'yo basta? Sinabi niyang kaya niyang iligtas si Lolo. Kaya dinala ko siya rito. Ang gulo Montag. Yang taong yan, hindi natin kilala. Naniniwala ka sa kanya? Enga tauhan. Palayazin niyo yan. Sandali pa. Bago ka tumawag, alam na niyang may nangyari kay Lolo. Ano? Nauna niyang nalaman? Eh. Kuya, panlolo ko lang yan, hindi patangtu. Huwag kang maniwala. May espesyal siyang paraan para malaman na may sakit si Lolo. Song Tsiyun. Ikaw ang prinsesa ng aming pamilya, Song. Ang presidente ng aming kumpanyang bilyon-bilyon ang halaga. Huwag basta-basta magpapauto sa kahit sino. Tama. Huwag kang magpapaloko sa batang to. Baka, may koneksyon lang siya sa impormasyon. Kung totoo ako o hindi, subukan nyo na lang. Nandito ako, hindi ako tatakbo. Talagang kaya mong buhayin ang tatay ko? Kaya, Kalokohan. Ang dali-dali mong magsalita. Alam mo ba kung anong sakit ni Lolo Song? Brain death. Paano gagamutin yun? mali ka. Hindi brain death si Lolo. Ano ba yun? Si Lolo ay may maligno na pumasok sa katawan. Maligno? Ano? Maligno ang pumasok. Tama. Maligno ang pumasok. Hindi lang si Lolo. Lahat kayo sa pamilya Song ay may maligno na. Pero si Lolo Song ang pinakamatanda. Kaya pinakamahina ang resistensya. Siya ang unang nagkasakit. Bali ka. Maligno? Mga ganyang salita. Ang sasabihin mo, Song Tsiyun. Sinadya mo bang dalhin tong balyo na to para magulo? Tito, wala po akong ganoon. Tanong ko sa'yo, saan nanggagaling yang maligno? Ako, Teka, sinabi mong lahat kami sa pamilya Song ay may maligno? Ibig mong sabihin, magkakasakit din kami tulad ng tatay ko? Ganon din. At saka, mahina ang resistensya mo, ubos na ubos ang katawan mo. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang susunod. Sinusumpa mo ako? Hindi kita sinusumpa. Totoo lang ang sinasabi ko. At huwag kang magagalit kung magagalit ka. Lalong mapapabilis ang paglala ng sintomas mo. Ang nakakalitas pa rin ako. Ikaf. tiyuhin. Ano ang nangyayari? Sinabi ko na, huwag kang magalit kung hindi ang sintomas mo ay maaaring lumala ng mas maaga, nagkataon ba? Ikaf. Hi. Pinapayuhan kitang kumalma kung hindi kung magagalit ka uli. Ang sintomas mong ito ay lalala, hindi lang ito pagdura ng itim na dugo. Ang simple lang nito, baka ikamatay mo pa. Pero, Ikaf ay taga-almaryo. Hindi alam ng almaryo. Kung hindi ka taga-almaryo, paano mo malalaman na ang aming pamilya Song ay lahat napasok ng masamang espiritu? Naku, Panginoong Song, ngayon paano ko nalaman? Ay hindi mahalaga, ang mahalaga ngayon, ako lang ang makakatulong. Upang mailigtas ang inyong pamilya Song. Kalokohan Montag lang yan, nakataon ka lang. Tiyuhin Song, huwag kang maniwala sa kanya. Paano may masamang espiritu sa mundong ito? Ang pagdurugo ni Tiyuhin Song ay nakataon lang. Dr. Zhang, sabihin Montag, tama ba? Tama. Si Ginoong Song ay dahil sa matinding sakit ng matanda na nagdulot ng matinding galit, walang masamang espiritu. HMP, matinding galit, tama, imposibleng. Yung masamang espiritu ang pumasok. Hindi mo alam dahil limitado ang kaalaman mo, hindi ibig sabihin wala. Ang bawat salitang sinabi ko ngayon ay totoo. At ako lang ang makakaligtas sa inyong pamilya Song.
Tao, palayasin ninyo ang batang ito. Sinasabi ko sa'yo. Tama na. Binata, talaga bang maililigtas mo ang aking ama? Mabuti, Liu Hinsong, huwag kang maniwala sa kanya. Isang taong hindi mo kilala, paano niya gagamutin na maayos? Ang matandang Song? Oo, ang ginong Song. May paraan ba kayong gamutin? Liu Hinsong, kahit wala kaming paraan, upang gamutin ang matandang Song, hindi rin natin siya dapat pagamutin kung siya ang gagamot. Iyon ay paghamak sa matandang Song. Ako, sa Hanggudi, ang unang hindi sangayon. Ang aming pamilyang Song, kailangan pa ba ng iyong pahintulot? Ikaf. Kahit hindi ko alam ang dahilan kung bakit hindi nagigising ang aking ama. Alam kong ang kanyang paghinga ay hindi pa humihinto. Ang kanyang puso ay tumitibok pa. May pag-asa pa ang aking ama. Pa sa pag-asang ito. Ako, si Song Yuanhao. Kahit na mabigatan ako ng lahat ng batikos, gagawin ko pa rin ang huling pagsubok. Ye Sheyang, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Iligtas mo ang aking ama. Ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Kung maaari mong iligtas siya. Ang napag-usapan mo dati, ang kasunduan kay Zijon. Ako si Song Yuanhao, ay ang gago kako. Bata, isipin mong mabuti bago ka sumagot, bata. Ito ay ang Song family ng Binhay, hindi palengke. Bago ka magsalita, isipin mo mabuti. Ako si Xiaoyang, palaging totoo sa aking salita. Sabi ko kaya kong iligtas ang matanda, kaya ko talaga. Panginoon Song, salamat sa tiwala. Sige, may lakas ka ng loob, ngayon dapat mong iligtas ang matandang Song. Kung hindi mo magagawa, babalatan ko ang ulo mo at gagawing bola. Eh kung nailigtas ko siya, Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Zhang Xiao, sinabi mo kanina na ko. Hindi ko mailigtas, babalatan mo ang ulo ko at gagawing bola. Kung wala akong kahit anong kondisyon at pumayag ako sa'yo, hindi ba ako lugi? Ikaw ang una, nanangas na kausapin ko si Sangguni. Nang ganito, sige, kung ngayon ay maaari mong gamutin ang matandang Song, kahit anong hiling mo. Ako si Sangguni, papayag ako. Talaga? Baka hindi mo kaya, Zhang Xiao. Ibibigay. Palang-galang, si Boss Hang ay mula sa Jiangnan Chamber of Commerce, ang batang Panginoon at ang nag-iisang anak ng pinakamayaman sa Jiangnan. Paano niya hindi maibibigay sa'yo? Sige, Zhang Xiao, tanong ko sa'yo, mayroon ba kayong printing factory at burning factory? Ano? Sabi ko, printing factory at burning factory, mayroon ba kayo? Kung makakakuha ako ng printing factory at ang pagkain ng lolo sa hinaharap ay sigurado na. Ang aming Zhang family ay may negosyo sa lahat ng industriya sa Jiangnan. Ano ang wala kami? Sige, gusto ko ang lahat ng printing factory at burning factory ng Zhang family. Ano sa tingin mo? Pwede, kung maaari mong gamutin ang matandang Song. Kahit anong gusto mo ibibigay ko. Kung hindi mo magagawa, huwag mong sisihin ako. Huwag kang mag-alala, basta ako ang gagawa, siguradong gagaling siya. HMP, balang alam kaya balang tako, brain deaf, gusto mong tagpiaring gamutin? Parang panaginip lang, bata, isang salita ng isang gentleman. Hindi na mababawi, tandaan mo ang sinabi mo. Ang dami mong salita, umalis ka at panoorin mo. Kung paano ko ililigtas ang matandang Song. Ano ito? Biglang may kulog sa lupa? Hindi ito makatarungan. Mga maliliit na demonyo, kayo'y nagwawala. Sino ang sumira sa aking dalawang multo? Tatay, Lolo, hindi ito possible. Hindi maaaring mabuhay ang taong patay na ang uta. Ikaw ang nagpapanggap na multo. Huwag kang magsalita, manggagamot na walang kwenta. Halos, ako'y naniwala sa iyong kasinungalingan at halos. Pinyari SI Lolo Song. Hey naku, hindi si Zhang ang nagmungkahi ng euthanasia. Ikafiyon, tumigil ka. Huwag mong banggitin ang euthanasia. Gusto mo bang subukan ang euthanasia? O sige, sige. Mali ako, Zhang. Hindi ko na ito babanggitin. Mula ngayon, lumayas ka sa Binhay. Huwag kitang makita muli. Sa bawat pagkikita natin, bugbog ang abutin mo. O umalis ka na. Ang tapang mo, Zhang. Ipinagkanulo mo ang sarili mong kamag-anak. Ang manggagamot na ito ay hindi magaling. Halos, napapatay ko na ang matanda. Hindi ko siya pinatay, mabait na ako. Napakabait mo, Zhang. Zhang, ang sinabi ko kanina. Tungkol sa printing factory at incineration plant. Ikaw, Zhang, isang taong katulad mo ay hindi magdadaya, di ba? sinong nagsabing nagdadaya ako? Kapag sinabi ni Zhang Wudi, ibibigay ko sa iyo. Pero isang babala lang, ang kinain mo ay sa pamilya Zhang. Baka ka malunod. Huwag mo na akong alalahanin, Zhang. Panginoong Song, maaari ba akong humingi ng pabor? Tulungan mo akong i-transfer ang lahat ng printing factory ng Zhang at incineration plant sa pangalan ko. Walang problema, ako na ang bahala. Kaibigang Ye, nagmamadali ako kanina. Pwede mo ba akong tulungan na palayasin ang mga maligno? Naku, magiging pamilya na tayo. Madali lang yan.
Tatay. Sige. Naku. Huwag na kayong maghatid. Kaibigang Xiaoyang, salamat sa pagligtas. Sa aming pamilya Song. Halika. Haha, ito ang susi ng Villa A sa Yunhai Mountain. Ito ay maliit na regalo lamang mula sa amin. Haha. Bukod pa rito, mula ngayon, ikaw ay opisyal na manugang ng pamilya Song. Kung may problema ka sa Binhay, maaari kang lumapit sa amin. Gagawin ng pamilya Song ang lahat. Hoy, Panginoong Song, mayroon talaga akong isang hiling. Oh, sabihin Montag. Nais kong pangalagaan yung pamilya Song ang printing press at pabrika ng pagsusunog. Naku, kaibigang Ye, huwag kang mag-alala, gagawin namin ito. Hahaha. Ito ay ipagkakatiwala mo sa akin. Aalagaan ko ito para sa iyo. Hoy, hindi lang pangalagaan mula ngayon. Paandarin ang printing press ng walang tigil para mag-print ng Joss Pepper. Tandaan, 1 bilyon ang halaga at ang pabrika ng pagsusunog ay dapat handa 24 oras para sunugin ang Joss Pepper. Lanan, aalis na ako. Ito. Siyun. Ang Xiaoyang na ito ay hindi ordinaryo. Maaari siyang maging isang tao mula sa Mysticete, kahit na ang dala niya ngayon ay medyo kakaiba, ngunit sa kakayahan niya ngayon. Ang aming pamilya Song ay masasabing nakaangat. Kaya, kung gusto mo sa kasal ninyo, huwag mong isipin ang iba, tatay ang bahala sa iyo. Sige tatay, pag-iisipan ko ito. Gawin mo ang lahat sa ipinagagawa niya sa iyo. Anuman ang mangyari sa kasal ninyo, ang Xiaoyang ay may malaking utang na loob sa aming pamilya Song at ito ay dapat bayaran. Hoy, Yes, Xiaoyang, ang hiniling mo. Ay natupad ko na. Sa ngalan ng pamilya Sang, 13 printing press at pabrika ng pagsusunog. Ay inilipat na sa iyong pangalan kaninang umaga. Ngayon ay tuloy-tuloy na ang produksyon at sa gabi. Ang mga linya ng produksyon ng Joss Pepper ay maaaring umabot sa 300. Ang araw-araw na produksyon ay maaaring umabot sa 3,000 tonelada. 3,000 tonelada, magkano ang kabuang halaga? Kung 1 bilyon ang halaga bawat piraso. Ang kabuang halaga ay tinatayang 83 quadrillions. Ang daming Joss Pepper, hindi kaya magkaroon ng inflation sa underworld. Hindi pwede. Hindi pwede puro Joss Pepper lang ang ipapadala kay Lolo. Kailangan kong mag-isip ng ibang bagay para kay Lolo. Hoy, binibining Song, pwede bang mag-print ng mga kanyon? Mag-print ng mga kanyon? Yung mga kanyon na pwedeng magpaputok ng bala. Siguro pwede. Sige, mag-print ka ng maraming kanyon, ipadala natin agad. Pwede ko bang malaman kung bakit mo ito ginagawa? Apo. Lolo, Apo, natalo ni Lolo ang Kingbangбang. Bilisan mo, mag-onling ka na. sige, papunta na ako. Ay, Miss Song, pasensya na. Hindi ko pa masasabi sa iyo ang bagay na ito ngayon. Pagkatapos natin ikasal, sasabihin ko sa iyo. Sige. Enan, may iba pa akong gagawin, bababa na ako. Bye. Apo. Lolo, ang galing mo. Diretso mo akong dinala sa espasyo ng panaginip. Libre lang ba ang powers mo? Hahaha, Siempre libre. Natalo ni Lolo si Kingbangбang, nakuha ang Yunyang Liang Yitiu. Mula ngayon, pwede na tayong mag-usap ng real time. Totoo ba, Lolo? Ang galing mo. Haha, Siempre Totu. Ang 400,000 na hukbo ni Kingbangбang. Ginawa ni Lolo parang gulay. 300,000 ang namatay. Ngayon, ang hilaga ng naihikyaw, akin na. Hahaha, Apo. May magandang bagay ako para sa iyo, Lolo. Marami akong nakuha sa laban, lahat ibibigay ko sa iyo. Ayos. Ay, ang dami kasi. Simulan natin sa Fudo Muro no Jutsu. Ito ang teknik ni Bodes at Faxiti Java na ginagamit ng mga kalbo. SA Mortal World MO. Tamang-tama itong yang teknike. Pinakamaganda. Sige. Ang galing ko. 3 minuto lang, Fudo Myo no Jutsu. Kabisado ko na. Mukhang simula ngayon. Magiging immortal na ako. Lolo. Magsumikap ka sa underworld, lahat ng logistics. Ako na ang bahala. Yes, Xiaoyang, unang batch ng Hellmoney. Total value 5,000 trilyon. At 5,000 na kanyon na sunog na. Enon, salamat. Lolo, bilis mag-online. Apo, ano ang nangyari? Lolo, susunugin ko sa iyo ang mga bagong armas. Subukan mo kung magagamit mo. Armas? Ang galing, Apo. Sakto, lalaban ako sa Naikyaw. Mga armas na ito. Makakatulong. O nga pala, yung mga ipinakilala kong babae para sa iyo. Kumusta na? Ay Lolo, kung hindi mo binanggit, nakalimutan ko na.
Yung kasunduan mong pinirmahan, kasunduan yun ng iba. Ang mga kasunduan ng mga ninuno ay hindi kinikilala ng mga tao sa ibabaw ng lupa. Ano? Hindi kinikilala? Mayroon bang ganito? Ipapapanaginip ko na sa kanila ngayon. Hindi ko alam. Basta, nanghanapin ko si Song Zijon. Hindi niya alam ang bagay na ito. Sila rin ang nagmamakaawa para sa kasal. Sila rin ang palpak sa pag-ayos nito. Binibigyan ko pa ba sila ng mukha? Hahanapin ko na ang kanilang mga ninuno. Itatanong ko kung kaya ba talaga itong gawin. Lolo, teka. Lolo, teka. Lolo. Ay naku. Gago ka! Pinapunta mo ang apo mong babae sa tahanan ng mga yi para tuparin ang kasal kay Xiaoyang. Ano ba ang tinatanguntak? Lubak ka! Hindi ko alam kung kaninong anak ka. Ang pag-ahon ng angkan nating li ay nasira sa kamay mo. Tapos nagdudugas ka pa. Tatay, lolo, ay naku. Hindi ako nagdudugas. Pinapunta ko na ang anak ko. Ang lakas ng loob mong sumagot. Gusto mo bang mahila sa impyerno? At bagbudgen? Vah. Susunduin ko na. Sige, Lolo. Huwag kang mag-alala. Alis na ako. Para makipagkita sa lalaking iyon. Punong-puno. Punong-puno, natuntun ko na. Ang lokasyon ni Xiaoyang. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 63, Yeja Village, isang bibay na bayan. Sage, umalis na tayo. Gusto kong makita kung anong klaseng lalaki ang karapat dapat maging asawa ko, si Liruawei. Tara. Ay naku, hindi ko alam kung ano na ang lagay ng laban ni Lolo. Epektibo kaya ang mga kanyon na ipinadala ko laban sa mga multo at espiritu? Apo, nandiyan ka ba? Nandito ako. Ay apo, ang toyo na may bula. Na ipinadala mo, ang sarap talaga. Lolo, masaya ako na nagustuhan mo. Kamusta na ang laban? Apo, ang mga kanyon na ipinadala mo ay parang magik sa labanan. Laban sa mga multo. Isang putok lang, dami ang natatamaan. Padalhan muntak ako. Na maami pa. CJ, Lolo. Tingnan mo ito. Ito ang pinakabagong sandata para sa isang tao. Pinaraw ng Gray. Paghawak mo ang mata mo. Isang tao lang pwedeng pumatay ng 12-12 ng kalaban. Ito? AMM, epektibo ba? Lolo, gusto mo bang makakita ng mas malakas pa? Meron pa bang mas malakas dito? Meron, tawag dito ay nuclear bomb, isang putok lang. Boom, 10 kilometro, walang matitirang buhay. Ang galing ng apo ko. Ganito ang kailangan, bilis. Ngayon na, sunugin mo na para kay Lolo. Sige Lolo, hintay ka lang, ayusin ko na. Dadami pang isusunod ko, nuclear bomb at granada. Ayos, hahaha. Panginoon, tawagin ko na siya, itong liblib na lugar. Hindi karapat dapat sa iyo, pero dahil nandito ka na. Tingnan na natin, utos ni Lolo tara. Hoy Song, pwede ba yung nuclear bomb na yan? Walang problema. Kayang-kaya. Ayos, ayusin mo na agad. Lahat ng production line, gawin natin nuclear bomb. Kapag nagtagumpay tayo, ipapangako ko. Gagawin ko number 1 ng pamilya Song. Sa buong bansa. Talaga? Sige, ayusin ko na agad. CJ. Sino yan? Sino hinahanap mo? Ikaw, S.I. Yi Xiaoyang? Ako si Xiaoyang. Sino ka? Ako si Liruawei, mandirigma ng Vermilion Temple. Lerui? Di ba yan ang kasintahan ko? So, Tumigil ka. Zino ka ba? Hindi ka karapat dapat. Maging kasintahan ng Panginoon ko. Ako si Eli Huawei. Hindi ko alam kung paano mo nagawa, na biglang mag-arrange si Lolo ng ganitong kasal. At hindi ko alam kung saan mo nakuha. Ang kontrata ng kasal na pinirmahan ng lolo ko. Narito ako para sabihin sa iyo. Ang kasal na ito, Ako ang magwawasak. ikaw. may problema ka? Sabi ko sa'yo, batang babae. Ano pa ba ang magagawa niya? Isa lang siyang probinsyanong walang alam. Hindi niya kayang pantayan. Ang dakilang mandirigma ng Vermilion Temple. Alam kong malaking dagok ito sa iyo. Pero nakita mo na kanina. Kaya kong kontrolin ang apoy na sumusunog sa lahat. Para sa iyo, parang superpower. Pero para sa akin, parang simpleng. Inom ng tubig o kain lang. Hindi lang yan. Ako pa ang nag-isang anak ng pamilya Lee. Isa sa 4 na dakilang pamilya sa kabisera. May magandang kinabukasan habang ikaw ay isang ordinaryong tao lang sa probinsya na nabubuhay sa pang-araw-araw na problema ng bahay at sasakyan. Magkaiba tayo ng mundo, kaya. Ang pag-alis mo sa akin ang pinakamagandang desisyon mo. Sa totoo lang, naisip ko pang payuhan ka. Dahil ang pagpapawalang bisa sa ating kasal ay magdudulot sa'yo ng napakalungkot na kahinatnan. Ngunit ngayon, sinulog mo na ang ating kasunduan sa kasal, wala na akong masasabi. Gawin mo na ang gusto mo. Hambog. Isang hamak na mortal ka lang.
Naglakas loob kang bantaan ang aking Panginoon. Salamat sa iyong walang kabuluhang kabutihan. Ang pagpapawalang bisa sa kasal ay kagustuhan ko lamang, si Leroy. Lahat ng kahihinatnan, ako ang tatanggap. Hindi mo na kailangang magsalita pa. May sakit ka ba? Teka, Anong nangyari, young miss? Ito ang War God Token ng Vermilion Bird Temple. Bilang kabayaran sa pagpapawalang bisa sa kasal, kunin mo ito. Maaari kang humingi ng tulong sa akin ng 3 bises sa Vermilion Bird Temple. Pahalagahan mo ang pagkakataong ito. Isa ito sa mga bihirang pagkakataon. na makapagbabago ng iyong kapalaran. Pagkatapos ng araw na ito, ayokong marinig ang anumang balibalita tungkol sa ating kasunduan sa kasal. Sana'y tandaan mo ito. Kung may magkakalat ng sismis, papatayin kita ng walang libingan. King Feng, umalis na tayo. Opo. Vermilion Bird Temple, War God Token. May sakit ka ba? Saan galing ang lahat ng babaeng mayabang na ito? Ha ha ha. War God ng Vermilion Bird. Paano ang aming 4 na pinagsamang attack? Ano ang laza? Ha ha ha. Apat na masasamang tao, hindi ko akalain na hinabol niyo kami hanggang binhay. Mga salbaheng ito, naglakas loob kayong sumalakay sa amin. Maghanda kayong tanggapin ang galit ng 4 na templo. Ang 4 na templo ay nasa hangganan, kahit magpadala ngayon ng mga sundalo. 3 araw ang pinakamabilis. 3 araw. Abo na ang mga abo nyo. Ha ha ha. Kuya, ang War God ng Vermilion Bird, palagi niya tayong hinahabol at minamaliit. Ngayon, bakit hindi natin siya hulihin? At gawing alipin natin? Ha ha ha. Sang-ayon ako kay Second Brother. Gusto ko rin matikman ang lasa ng War God ng Vermilion Bird. Ha ha ha. Ano PA ang hinihintay natin? Kilos na. Si Leroy, kahit hindi maganda ang ugali, ay kasintahan ko pa rin. At ang kanyang mga ninuno ay kasama ng lolo ko. Sa digmaan sa underworld, sa damdamin at sa kapilan, hindi ko siya pababayaang mamatay. Lanan. Sakto, gusto kong subukan ng fudong o spell na ibinigay sa akin ng lolo ko. Hoy, Halika. Ha ha ha. Kuya, nahuli ka Uzia. Tingnan mo ang aking 5 poison palm. Tak umpe. Ha ha ha. Grabe ang lupit ng babaeng ito. Muntik na akong mapugutan. Gayon talaga, babayaan ko to sa kanya. Kuya, zama ka. Ha ha ha. Siege. Zino ka, BA? Naglakas loob kang makialam sa aming 4 na masasamang tao. hahaha. 4 na masasamang tao. Sino nagbigay sa inyo ng pangalang yan? Ang baduy. Huwag kang magpakamali, Ginoo. Sa tingin ko, 4 lang kayong maliliit na insekto. At sinasabihan mo pa akong huwag magpakamali. Ano? Inawag mo kaming insekto? Papatayin kita. Tigil. Martial Arts Grandmaster? Sa maliit na binhay, paano nagkaroon ng tulad mong napakalakas? Ang patay ay hindi na kailangang magsalita ng marami. Master ng templo. Master, King Feng, kayo lang mag-isa. Ang pumatay sa 4 na masasamang tao, talagang napakalakas ninyo. Numero 1 sa ilalim ng Grandmaster. Hindi ko sila pinatay. Ano? Lolo, mag-online ka na. Bilisan mo. Lolo, yung binigay mo sa akin. Na di matitinag na bulalas ni Dizang Budha, ang lakas talaga. Meron ka bang ibang malakas na magic items? Bigyan mo pa ako para pang depensa. Ha ha ha. Meron, pero hintayin Montag muna. Kapag natapos ko na ang tulay ng naiwang kaluluwa at nakapasok na ako sa palasyo ng Yama, ibibigay ko sa iyo ang aklat ng buhay at patpat ng hukom. Aklat ng buhay. Papat ng hukom. Lolo, seryoso ka ba? Zuempre, ang aklat ng buhay ay para sa mga buhay na tao. Hindi naman natin magagamit yon. Sige, Lolo. Tandaan mo, ibigay mo lahat sa akin. Mga 6 na buwan, matatapos ko na ang tulay ng naiwang kaluluwa. Sa mundo nyo, ilang oras lang yon. Pagkatapos ng laban, ibibigay ko lahat sa iyo. Sige, Lolo. Hahanapin ko na lang yung nuclear bomb para sa'yo. Hoy, Nisong. Tapos na ba yung nuclear bomb? Tapos na ang unang batch. Makalipas ang kalahating oras, pwedeng isunog na sa incinerator. Ayos, ayos. Nagre na ako eh. Sunugin ang pinakamabilis. CJ, Ay, si Yun. Way, nakawi ka na. Bilisan Montag. Tatay, Lolo, bakit hindi pa kayo natutulog? Si Yun, nakauwi ka na. Yung pumunta dito para sa pagpapatupad ng kasunduan sa kasal. Si Yeshayang, DIBA? Ayos.
Ayos. Kamusta na ang usapan ninyo? Wala pa. Sa telepono lang kami nag-uusap buong araw. Ano? Sa telepono lang? Hindi pwedeng ganyan. Dapat. Ang bilis mo naman. Hindi ba tayo dapat magpalago ng relasyon? Anong relasyon? May kasunduan ka na sa kanya. Dapat mong ayusin ang kasal. Yan ang pinakamahalaga. Ngayon din, tawagan mo sila para makita kayo. Babae ako, hindi ba awkward na ako ang tatawag? Anong awkward? Anak ka o, ang tanga-montak. Hindi mo alam kung gaano karami ang nag-abang sa kanya. Kailangan nating mauna. Kunin siya bago pa iba. Ako na ang tatawag. Hoy, Yishaoyang. May plano ka ba bukas? Wala. Gusto ka naming imbitahan ng lolo ko. CJ, Kita tayo bukas sa Lihua Hotel. iba ba? Wala na. Baba na ako. Meron pa. May mga jade ako sa Yunhai Villa. Sana magustuhan mo. Yunhai Villa. Hindi pa ako lumilipat doon. Pupunta ako mamaya para tingnan. CJ, Master, base sa disenyo ng susi, natukoy namin. Galing dito ang susi na ito, sa Yunhai Villa. Maghintay tayo dito. Hindi mahalaga ang sugat mo. Gusto kong malaman kung sino talaga ang nagligtas sa akin. Ikaw pala, probinsyano. Sinundan mo kami. Baliw ka ba? Alam mo ba ang kapalit ng pagsunod sa isang Diyos ng digmaan? Heng Feng, huwag kang gagamit ng sandata sa harap ng nagligtas sa akin. Opo, pumunta ako sa binhay para makita ka. Para ipaunawa sa iyo na hindi tayo pwede, hindi para. Sundan mo ako tulad ng isang manyak. Sinabi ko na sa iyo, magkaiba ang mundo natin. Kahit anong gawin mo, hindi magiging phoenix ang isang manok. Sinusundan kita. Kung alam ko lang na ganyan ka. Hindi na sana kita iniligtas, hayaan na lang sana kitang patayin. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang pumatay sa 4 na masasama. Ako ang pumatay sa kanila. Ano ba yun? Sobra ka na. Hindi ka o inakala. Gagamitin mo pa ang ganitong paraan para mapasaya ko. Nakakadiri ang ginagawa mo. Hindi ko alam. Kung tanga ka o bobo, pati ba naman ito ipagmamalaki mo? Alam mo ba na ang 4 na masasama ay mga master ng internal energy? Kaya kanilang durugin ng walang hirap. Anong internal energy? Walang kwenta yan. Walang alam kaya walang takot. Kayang-kaya kitang patayin. Alam kong galit ka sa pagkatok ko sa kasal. Pero sana tanggapin mo na ang katotohanan. Huwag ka nang magkaroon ng kahit katiting na pangarap sa akin. Sa pagitan natin, walang posibilidad na tayo ay magkatuluyan. Naku ate, huwag kang mag-alala. Sa babaeng tulad mo na sobrang kumpiyansa sa sarili, wala akong interes. Tumabi ka. Ayaw mong tumabi. CJ, Akay. Ikaw na guard, isa kang probinsyano. wow, talagang mayaman ang pamilya nito. Walang nakatira dito, bakit naka-on ang ilaw? Hindi ba't sayang sa kuryente? Paano siya nakapasok? Talaga bang siya ang nagligtas sa akin? Imposibleng siya ang master. Tingnan mo sa kanya. Parang kahit anong aura and spiritual energy. Sa tingin ko, isa lang siyang ordinaryong tao. Isa lang siyang guard na nagbabantay sa Yunhai Villa. Nasaan na ang susi ko? Kahapon nandito pa. Bahala na. Pwede rin naman sa password. Na-unlock na. Kita mo, nakapasok siya kahit walang susi. Talagang isa lang siyang guard. Muntik na akong magkaroon ng mataas na pagtingin sa kanya. Hintayin natin dito. Siya ang nagligtas sa akin. Kailangan kong magpasalamat ng maayos. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? Zuempre Totu. Galing mismo sa bibig ng lolo ko. Ang aming ninuno sa Song family ay nakapita sa kanya sa panaginip. Ang kasal ni na Yishaoyang at Song Zijon ay sigurado na. At bukas sa Peninsula Hotel ay anyayahan si Yishaoyang. Siege, naintindihan ka o. Baliw. Ang matandang iyon ay talagang baliw. Dahil lang sa isang panaginip, gustong ipakasal si Zijon. Sa taong iyon, bukas ang handaan. Siege, hintayin ninyo. Yang Master Zhang, may problema. Si Gutaoren ay may nangyari. Nang makita namin siya, siya ay sunog na sunog. At wala nang hininga. Sabi ng doktor, tinamaan siya ng kidlat. Ano? Tinamaan ng kidlat? Kaya pala natulungan ni Xiaoyang ang matandang Song. Tawagin mo ang tatay ko ngayon. Bukas, babayaran ng pamilya Song ang desisyon na ginawa nila. Bayat SA Taxi. Ay, pasensya na. Lolo, Naku, ye pamangkin.
Ha ha ha. Halika, halika. Ang tagal nating hindi nagkita. Umupo ka rito. Dito. Naku, ang galing Montag. Talagang may kakayahan ka. Kung magiging ako sa akin, Zisong Donglai. Iyon ay magiging malaking karangalan para sa aming pamilya. Lolo, hindi ka ba pwedeng magpigil? Anong pagpigil? Hindi ba pwedeng masaya ang lolo mo? Lolo, mukhang maganda ang paggaling mo ah. Lahat ng ito ay dahil sa aking manugang na lalaki. Halika, umupo ka. Ikaw muna ang umupo. Kung maaari mong kasama si Zijon, na itakda ang petsa ng kasal ng mas maaga, mas masaya ako, lolo. Ha ha ha. Hindi ba't masyadong mabilis? Hindi, hindi. Basta't pumayag ka. Walang problema sa side ni Zijon. Lolo, ako. Kumusta si Sheyang? Hindi maganda. Kain, anong kinain mo, matandang song? Ang tagal kong hinabol si Zijon. Tapos dahil lang sa isang panaginip. Ipapakasal mo siya sa iba? May Alzheimer KBA? Stern. Sangudi, paano mo kinakausap ang tatay ko? Ganito ka o siya kakausap, ano? Itong matandang ito. Dahil lang sa isang panaginip. Ipapakasal mo si Song Zijon sa iba? Ang tagal kong hinabol. Bakit? Sanggudi, tama na yan. Malinaw na kitang tinanggihan. Ikaw ang laging nang abala sa akin. Ang mga binigay mo sa akin. Naibalik ko na sa iyo. Simulat sa pool. Wala tayong anumang relasyon. Babae, gusto kita. Kaya may relasyon tayo. Anong tawag mo sa akin? Babae. Ikaw. Tama na, Batanzang. Ngayon ay selebrasyon ng Pamilya Song. Kung alis ka na ngayon, hindi kita pakinitan. Kung hindi, ano pa ang kung hindi? Nakalimutan mo ba ang Jiangnan Chamber of Commerce? May 3 bilyon na pamumuhunan sa inyong Pamilya Song. Kalahati ng negosyo ng Pamilya Song ay pakikipagtulungan sa Jiangnan Chamber of Commerce. Ang tatay ko ang leader ng Jiangnan Chamber of Commerce. Isang salita lang niya at mawawalan ng pundo ang Pamilya Song. Pagkatapos, sa loob ng 3 araw, mababang karote ang Pamilya Song. Pagkatapos, lahat kayo ay magiging pulubi sa kalye. Tatay, kalahati ng industriya natin ay pakikipagtulungan sa Jiangnan Chamber of Commerce. Kung makvitro ang chamber, ano na yon, Matanda? Ipakasal mo si Song Zijon sa akin. O panoorin mong mabangkarote ang Pamilya Song. Zhang Wudei, akala mo ba ang Pamilya Song ay isang tupang madaling apihin? Kang mag-withdraw ang Jiangnan Chamber of Commerce. Pareho lang tayong talo. EDI talo-talo na lang. Kaya ng Jiangnan Chamber of Commerce ang pagkalugi. Kaya ba ng Pamilya Song? Kaya ba ng matandang yan? Ikaw, pag-isipan mong mabuti. Itong hampas lupang lalaking to. Ginamit lang ang mga panlilinlang para lokohin kayo. Siya? Ni kuko ng paa ko. Hindi siya karapat-dapat. Anong karapatan niyang pakasalan si Song Zijon? Et ikaf, hampas lupa. Mas mabuti pang umalis ka na lang kay Song Zijon. Hindi siya bagay sa isang tulad mong lalaki. Tulad ko lang ang karapat-dapat sa kanya. Zhang Wudi, wala ka namang iba kundi konting pera lang. Akala mo kung sino ka na? Ano? Konting pera lang? May pera KBA? Tanong ko lang, kung ipag-utos ng tatay ko, nabawiin ang 3 bilyon ng Pamilya Song. Kaya mo bang punan ang 3 bilyon na yun? Bakit hindi? 3 bilyon lang yan. Ako nga. Trilyon ang kinikita ko. Ha ha ha. Narinig nyo ba? Zabi NG Lokolokong. 2. Kaya niyang punan ang 3 bilyon. 3 bilyon yan. Hindi yan maliit na halaga. Kahit na nailigtas mo ang tatay ko. At inalis mo ang masamang espiritu sa Pamilya Song. Pero huwag kang magsalita ng basta-basta. Ishoyang. Huwag kang mag-alala, 3 bilyon lang yan. Kaya ko yan sa isang iglap. Ang yabang mo talaga. Binigyan ka na ng mukha. Kung ganon, bibigyan kita ng 7 araw. Sa 7 araw na yan, kung kaya mo maglabas ng 3 bilyon, pakapunan ang kakulangan ng Pamilya Song. Hindi na ako makikialam sa relasyon mo at ni Song Zijon. Pero kung hindi mo kaya ang 3 bilyon, kailangan mong lumayo kay Song Ziyon. Ibalik mo siya sa akin. Bakit ako makikipagpustahan sa'yo? Kahit hindi ako makipagpustahan. Si Song Zijon ay akin pa rin. Ang lambot. Bitawan mo ako. Hindi. Ang bango. Ikaf. Zugurin en, yo sila. Parien en, yo. Sinong may lakas ng loob? Huwag kayong gagalaw. Tumigil kayo. Ziga. Matandang lalaki, ngayon, gusto mong makipag-away sa Pamilya Zhang? Yi Xiaoyang. Pero siya ang nagligtas ng buhay ni Song Donglai at ngayon, magiging apo ka OPA. Sinong may lakas ng loob na saktan siya sa hap ko? Search, matandang lalaki. Tandaan mo ang araw na ito. Dahil ngayon ang simula ng pagbagsak ng Pamilya Song. Kami sa Pamilya Zhang, alis na sa pamumuhunan. Hindi na kami Zangshe. Search, gusto ko makita kung paano ninyo tatapusin ang butas na 30 bilyon. Paano ninyo ito tatapalan? Umalis kayo. Tatay, napakapusok mo. Butas na 30 bilyon yon.
Paano natin ito tatapalan? Yi Xiaoyang, talaga bang makakakuha ka ng 30 bilyon? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Maghanda kayo ng isang auction. Humanap kayo ng mga mayayamang matatanda. May ipapagbili ako na mabilis makakakuha ng pera. Huwag kang magbiro. Anong klaseng item ang nagkakahalaga ng 30 bilyon? Isang pagkakataon na magsulat. Ha? Pagkakataon na magsulat? Ang mananalo sa auction ay makakapagsulat ng isang linya sa isang libro. Yi, pamangkin. Ito. Tatay. Ito. How? Gawin ang sinabi ni Master Yi. Gayon na. Sa pangalan ko, pumunta kayo sa Jiangnan at anyayahan ang lahat ng mayayamang pamilya. Sabihin ninyong maipapagbili akong kayamanan. Isang pambihirang kayamanan. Oo, balief. Yi Xiaoyang. Ngayon, inanyayahan ng lolo ko ang lahat ng mayayaman sa Jiangnan. Ang iyong item, talaga bang mabibenta ng 30 bilyon? Huwag kang mag-alala. Hindi 30 bilyon, at 30 bilyon. May mga mag-agawan para dito. Ikaw, Baka kami lahat ng mayayaman. sino ang ayaw nun? Laosong, huwag kang magpaligoy-ligoy. Ano ba talaga ang pambihirang kayamanan na sinasabi mo? Na nagkakahalaga ng pangalan mo para anyayahan kami? Mga matatanda? Ha? Ha, oo na Laosong. Hindi ito katulad ng ugali mo. Oo nga. Ano ba at halaga ito? Hoy, huwag kayong magmadali. Malalaman ninyo kaagad. Ha, ang lihim-lihim. Kayamanan. Ang pamilya Song ay patungo na sa wakas. Anong kayamanan ang maibibigay nila? Zhang Yuanying. Chairman Zhang, talagang dumating siya. Magkakaroon ng magandang palabas. Ano ang nangyayari? Anong magandang palabas? Hindi pa ninyo alam? Ang pamilya Zhang at Song. Nagkagaling na. Ginamit ng pamilya Zhang ang pangalan ng chairman ng Jiangnan Chamber of Commerce. Para SA. Bawin ang 3 bilyong puhunan sa pamilya Song. At i-isolate ang pamilya Song. Hindi nga? Malapit na matapos ang proyekto ng pamilya Song. Ngayon pa nagbawin ng puhunan ang pamilya Zhang. Parang gusto nilang patayin ang pamilya Song. Oo nga. Ngayon si Zhang Yuanying. Dumalo pa sa aksyon ng pamilya Song. Halatang ayaw bigyan ng pagkakataon ang pamilya Song na bumangon. Kaya dapat mag-ingat sa aksyon na ito. Sa nakalipas na 2 taon, kontrolado na ni Chairman Zhang ang malakas na Jiangnan Group kapag inaway mo ang pamilya Zhang. Parang inaway mo na rin ang Jiangnan Chamber of Commerce. Delikado ito para sa atin. AME, mga kasama, gustong gamitin ng pamilya Song ang aksyon na ito para makalikom ng 3 bilyon na kinuha namin sa Jiangnan Chamber of Commerce. Kaya dapat maging alerto tayo at huwag magpaloko sa pamilya Song. Huwag ninyong hayaan ang pamilya Song na magdaya. Ikaf. Huwag kang mag-alala Young Master Zhang dahil sa auction na ito. Isang item lang ang i-auction. Yi Xiaoyang. Ikaw, hindi ba yung lalaking ng agaw na manugang ko? Gwapito. Chairman Zhang, mas magaling pa siya sa anak mo. At saka, wala namang relasyon sa akin yun. Sana respetuhin mo ang sarili mo. Song Tsiyun. Papa. Swerte mo nga at nagustuhan ka ng anak ko. Huwag kang magmalaki. Nagdala ka pa ng probinsyanong ito. Para hamakin ang anak ka o? Iniisip mo ba ang mga consequences? Si Zijun, ikakasal na sa akin sa ilang araw. Haharapin mo ako at tatakutin ang asawa ko. Iniisip mo ba ang consequences? Matandang lalaki. Consequences? Haha. Batang lalaki, ang tagal-tagal na. Walang nagsalita ng ganyan. Sa hab ko, si Zhang Yuanjing. Ngayon, meron na. Talagang walang takot ang bagong salta. Si Boss Zhang ang pinakamayaman sa Jiangnan. May koneksyon sa legal at illegal. Sa mga nakaraang taon, double digit na ang namatay sa kamay ni Boss Zhang. Tapos itong ordinaryong probinsyanong ito. Hindi ba niya alam kung paano sila ang silang kamatayan? Lao Song, ang manugang Montag. Ang lakas ng loob ay, nang hamon pa sa pamilya Zhang. Una Lao Song. Ngayong sobrang lakas ng pamilya Zhang. Ang tapang talaga na manugang mo. Sa harap ng mga kilalang tao sa Jiangnan. Diretso siyang sumalungat sa pamilya Zhang. Naniniwala ako kay Yi Xiaoyang. Ikaw si Yi Xiaoyang, tama ba? Malakas ang alon sa baybayin ng binhay. Mag-ingat ka. Baka. Bata ka pa, mamamatay ka na, hindi mo man lang nasilayan ang magagandang tanawin sa mundo. Huwag kang mag-alala, matanda, siguradong mauuna akong magpaalam sa'yo. Ikaw, sino ang gusto mong paalisin? VDE. Huwag mong awayin ang isang patay na. Tayo na. Ye Xiaoyang. Zhang Yuanjing. Pero siya ang pinakamayaman sa Jiangnan. May komplikadong background. Mag-ingat ka.
Huwag kang mag-alala kung may mga has na manggulo sa akin, hindi lang siya. Pati na ang kanyang 18 na henerasyon ng mga ninuno magkakaroon ng malaking problema. Tatay, tignan mo ang kanyang kayabangan. Huwag natin siyang palampasin, sigurado. Hindi siya magtatagal ng ilang araw. Ha? Isang piraso ng papel? Bakit isang piraso ng papel lang? Ano itong nangyayari? Ito ba ang inyong napakagandang kayamanan? Ang pamilya Song. Pinagsama-sama kami dito para lang magbenta ng isang basurang papel. Hoy tatay, tignan montag ito. Tatay, tignan mo ito. Naniniwala ako kay Ye Xiaoyang. Mga kababayan. Totoo, ito ay isang puting papel, ngunit ito ay isang pahina na. Hinugot mula sa talaan ng buhay at kamatayan. Ito ay makakapagpabago ng kapalaran ng isang tao. Ano? Hinugot mula sa talaan ng buhay at kamatayan? Haha, balief. Ang taong ito ay talagang baliw, pati talaan ng buhay at kamatayan. At pagbabalik sa buhay ay sinasabi, mga kababayan, nakikita nyo na ba? Ang taong ito ay narito para lokohin kayo. Lao Song, ano ba ang ibig mong sabihin? Patungkol sa talaan ng buhay at kamatayan at pagbabalik sa buhay, alaga bang lumabas ito? Oon Lao San, sobrang labo naman nito. Mga kababayan, kung totoo o hindi ang talaan ng buhay at kamatayan, subukan natin. Ang talaan ng buhay at kamatayan ay nakakaalam ng kapalaran ng lahat ng tao sa mundo. Mayroon bang sinuman sa inyong narito na handang sumulat ng kanilang pangalan? Ito ay otomatikong magpapakita ng kapalaran ng taong iyon. Ako na. Hayaan niyong subukan ko. Naku, tignan mo, talagang lumabas. Ang papel na ito ay talagang hinugot mula sa talaan ng buhay at kamatayan. Tignan natin kung ano ang nakasulat. Jiang Mingbay, Renshin, Xinhai, hindi kaya ito ang kapanganakan ni Lao Jiang, 77 taong gulang, Mayo 7, 12 oras 28 minuto. Ibig sabihin ba nito na 6 na buwan na lang ang natitira kong buhay? Haha, HMP. Lao Jiang, talaga bang naniniwala ka sa kanyang mga panlilinlang? Kung totoo ang libro ng buhay at kamatayan sa mundong ito, dapat nasa kamay ng hukom sa impyerno. Isang ordinaryong tao lang siya. Paano mapupunta sa kanya? Oon ga. Hindi mo ba sinabi na kaya mong baguhin ang kapalaran? May libro ka ng buhay at kamatayan? Sige, tatawag ako ngayon sa ospital. Magpapadala ng isang taong malapit ng mamatay. Tingnan natin kung talagang kaya mong baguhin ang kapalaran. Pwede. Pero babalaan kita, bihira ang pagkakataon sa libro ng buhay at kamatayan. Okay lang, kung totoo ang libro mo ng buhay at kamatayan. Ang pamilya Zhang ang magbabayad nito. Oo. Emperador, handa ang pamilya Zhang na bayaran ang libro ng buhay at kamatayan. Pero, matapang ka bang ipakita mismo? CJ, kung may magbabayad kung totoo ang libro ng buhay at kamatayan, gusto ko ang lahat ng investment. Nandiyan ang Chamber of Commerce sa pamilya Song. Fide. Pero kung peke ang libro ng buhay at kamatayan, kukunin ko ang buhay mo. Matapang ka ba? Bakit ako matatakot? Sige. May bayak ka. Kaya desidido na ito. Pakiusap, maging saksi ninyo ako. Huwag kang mag-alala, nandito kami, walang makakapag-back out. Sige, ayusin ko na ito. Gusto kong makita kung paano mo babaguhin ang kapalaran. Heto, dinala ko na ang tao. Gusto kong makita kung paano mo siya babaguhin ang kapalaran. Tatay, huwag kang mag-alala, patay na yan ng kalahating araw. Tingnan natin kung paano niya ito bubuhayin. Vida, ngayon, ang kanyang huling araw. HMP. Akala nyo ba wala akong magagawa dahil patay na ang tao? Isa taong gulang, Marso 5, 3 oras 12 minuto 27 sekundo. Ito, Federin pala, 2? Medyo naniniwala na ako. Totoong-totoo ang libro niya ng buhay at kamatayan. HMP, hindi mo ba siya babaguhin ang kapalaran? Ha? Ang tagal na, bakit wala pang epekto?
Aray. Hala. Ha. Umupo siya. Ito, totoo ang libro ng buhay at kamatayan. Pwede talagang baguhin ang kapalaran. Kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Bala, okay lang ako. Master Yi, pakiusap, baguhin mo ang kapalaan ko. Handang magbayad ng 3 bilyon. Madali lang yan. Gusto ko ring maglabas ng 30 bilyon, basta mababago mo ang kapalaran ko. Walang problema sa pera. Sige, saan? Hoy, ako rin. Pakiusap, Master Yi, baguhin mo ang kapalaan ko. Ako rin. Sige, mga ginoo. Tayo'y magpakalmante muna. Magkapatid na Zhang. Mukhang ang 30 bilyong puhunan. Akin na ito ng may ngiti. Imposible. Paano mo nagawang magkaroon ng tunay na tala ng buhay at kamatayan? Nagluluko ka lang dito. Huwag kayong maniwala sa kanya, mga kasama. Huwag maniwala sa kanya. Ano? Gusto niyong magtaksil ang kanyang Zhang? Magtaksil? Tingnan natin kung sino may lakas ng loob na magtaksil. Ako, bilang matanda, ang unang hindi sang-ayon. Tama. Sa pustahan ngayon, walang sinuman ang dapat magtaksil. Kahit na ang Pangulo ng Jiangnan Chamber of Commerce ay hindi dapat magtaksil. President Zhang, ang tubig ay nakakapagpatakbo ng bangka. Ngunit maaari ring magpabagsak nito. Pinapayuhan kitang ilipat na ngayon. Ang 30 bilyong pamuhunan ng Jiangnan Chamber sa pamilya Song. Kay Master Yi. Tama. Ang tubig ay nakakapagpatakbo ng bangka. Ngunit maaari ring magpabagsak nito. Maglipat ka na. Oo, tama. Ilipat Montag. Yi Xiaoyang, nalalakita. Mabuhay kang mabuti. Siguraduhing mabuhay ng maayos. Umalis na tayo. Siyun, nakita Montag ngayon. Itong si Yi Xiaoyang. Kayang magpakita ng tala ng buhay at kamatayan, nagbabago ng kapalaran laban sa tadhana. Ipinakikita nito na napakalakas ng kanyang koneksyon. Kung mapapangasawa mo siya, iyon ang pinakamalaking karangalan sa buhay mo. Kaya, huwag mo nang isipin ang pagpapalago ng damdamin. Kunin mo na agad, baka magbago pa ang isip. Ano ang nangyari, Zijon? Nasa shore ako kanina, hindi ko narinig. Xiaoyang, ang auction na ito ay kumita ng 50 bilyon. Bukas, ipapadala ko ito sa iyong account. Huwag na. Ang perang ito. Pamahalaan na lang ito ng pamilya niyong Song para sa akin. Xiaoyang, may isa pa akong bagay. Gusto mo bang malaman? CJ, Apo, nandiyan ka ba? nandito ako. Naku, Apo. Yung nuclear bomb na sinunog mo para sa akin. Grabe ang lakas. Yung tulay ng hindi pagkakasundo ay direktang nasabog ko. Yung 10 hari ng impyerno. 3 sa kanila ay agad kong nasako. Sa pagkakataong ito, marami akong nakuha na tropyo. Tulad ng watawat ng pagpapabalik ng kaluluwa. Diagramo ng labanan ng langit at ang hanay ng espadang pumapatay ng Diyos. At marami pang banal na salamangka. Pulad ng 36 na paraan ng langit. 72 paraan ng impyerno. Ay naku, ang dami, hindi ko maalala lahat. Bilisan mo, pumili ka na. Halika. Eto na. Zijon, may mahalagang bagay ako. Sandali lang, alis muna ako. Ay, Lolo, itong 36 Heavenly Stars Technique, 72 Earthly Fiends Technique. Gusto ko lahat, pati yung Zuchen Star Formation Chart. Soul Slayer Pagoda, ano pa? Ito ibigay mo na sa akin. Ay naku naman, ang galing mo. Bakit lahat pinili mo? Lolo, mga bata lang ang nagpipili. Bilang adulto, syempre gusto ko lahat. Hahaha, ang galing mo talaga. Tunay kang apo ng pamilya ye. Huwag ka nang mamili. Ibibigay ko sa iyo ang mga kayamanan, ala. Mga misteryosong pamamaraan, lahat ipapadala ko sa iyo. Talaga? Ang galing. Salamat, Lolo. Ayos lang yan. O apo, yung mga ipinakilala kong posibleng mapangasawa mo, kamusta na kayo? Ano na ang nangyari? Haha, ayos naman. Pero mas madalas akong makipag-usap kay Song Zijon ng pamilya Song. Malapit na kaming magpakasal. Eh yang dalawa pa? Yung dalawa pa. Ay naku Lolo, ibang panahon na ngayon. Ang uso ngayon ay monogamy. Isang asawa lang ang pwede. Kung isang araw sa mundo, isang taon na sa impyerno. Kung buntis sa mundo ng isang taon, 365 taon na sa impyerno. Hindi pwede, isang asawa lang? Paano ka makakapag-anak ng maami? Kailangan mong kunin yung iba.
Lolo, gusto ko na maraming apo para maayos ang malawak na kaharian ko sa impyerno. Lolo, kung ayaw nila. Ano? May ayaf pa sila? Yung tinatawag na Vermilion Bird War Goddess. Noong nakaraan, pumunta siya para i-cancel ang kasal. At sinunog niya ang kasulatan sa harap ko. Sinunog ang kasulatan ng kasal? Ang lakas ng loob nilang sunugin ang kasulatan na pinirmahan ko. Hindi ko matatanggap ito. Apo, pupuntahan ka ngayon. Ang kanilang mga ninuno at papaluin ko sila. Sinong nagpalakas ng loob nila? Nasunugin ang kasulatan ng kasal na pinirmahan ko? Ay, huwag na lolo, sandali, lolo. Ano? Ye Xiaoyang, noong una, ganito ang trato ko sa iyo. Kasi natatakot ako na baka paghigantihan ka ng pamilya Zhang. Naiintindihan ko. Hindi mo ako sinisisi. Hindi. Talaga? Ye Xiaoyang, itatanong ko ulit sa iyo. Talaga bang gusto mong pakasalan ako? Boss Zhang, hanggang ngayon. Shongtai Group, Yonglu Group, Warner Group. At kasama ang Bonacote, kabuwang 27 na mga kasosyo. Lahat ay nagpadala sa amin ng abiso ng pagtermina ng pakikipagtulungan. Ngayon ay kumakala sa labas na ang Zhang Group natin ay pinagbawalan ng lahat ng mayayamang pamilya sa Jiangnan. Ang Jiangnan Chamber of Commerce ay humihingi rin na tanggalin kabilang chairman. Chairman, kung patuloy na lalaganap ang balitang ito, mas maaming kasosyo ang makikipagtermina sa atin at pagkatapos tayo ay tumahimik ka. Mga mabait, isang grupo ng mga mabait. Para lang mapasaya si Yi Xiaoyang. Ginugutom nila ang pamilya nating Zhang. Tatay, lahat ng ito ay dahil kay Yi Xiaoyang. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya nating Zhang ay hindi may isolete ng mga mayayamang pamilya sa Jiangnan. Ang galit na ito, dapat makihanti, dapat durugin si Yi Xiaoyang. Ang maldito, dapat durugin siya. Budi, tatay. Kunin mo ito at tumunta sa Kinyon Mountain. Hanapin ang leader ng Kinyon Sect. Atay, gusto mo ba? Si Yi Xiaoyang man. O ang pamilya Song. Kung hindi nila tayo papayagang mabuhay, kung gayon, hindi ko sila pahihintulutang mamatay ng mahusay. Apo, sa wakas ay dumating ka na. Lolo, ano ang nangyari sa iyo? Ngayon, nagpakita uli sa panaginip ang lolo mo. Gayon, hindi lang ang lolo mo ang dumating, pati ang lolo ng lolo mo ay dumating. Ang lolo ng lolo ng lolo mo ay dumating din. Lahat ng mga ninuno ng pamilya nating Shen ay dumating. Ha? Chuhang, ngayon ay talagang hindi. Hindi kita mahal, lolo, hindi ko na talaga kaya. Zila. Tungkol pa rin ba sa kasunduan sa kasal? Hindi na, ang tao sa kasunduan ay nakikipag-engage na sa iba. Huli ka na. Ngayon ay hinahanap nila ako. Gusto nilang magkaanak ka sa taong iyon. Ano? Magkaanak ako sa taong iyon? Hoy lolo, ako ang sumunog sa kasunduan. Ano lolo? Sinasabi mo ba na sa panaginip, binugbog ka ng mga ninuno? Ruwei, hindi mo na kailangang pakasalan siya ngayon. Pwede kang magkaanak sa kanya? Hindi, hindi. 2 anak lang. Kung hindi, ako ay itatapon sa labas ng lahi. Pagkatapos mamatay at mag-reincarnate, ay itatapon sa hayop na daanan. Lolo, wala akong relasyon sa kanya. Paano ako magkakaanak sa kanya? Pakios ab lolo, hindi montak ako. Gugustuhin itapon sa labas ng lahi. Sa hinaharap ay itapon sa hayop na daanan. At mag-reincarnate bilang hayop. Wala akong sigish, pupunta ako, pwede na ba? Ayos, ang galing mo na. Tara, lakasan montak pa. Bigyan mo ako ng apo. Ye, pamangkin, simulan gayon. Ikaw na ang manugang ng pamilya Song. Lanan. Sige, kailan ba ang kasal ninyo? 7 araw na lang, ika-12, okay ba? Ano sa tingin mo? Ikaw ang bahala. Nga pala, Lolo Song, engagement ito. Dapat may token. Wala akong dala. Ito na lang muna. Ay, ang thoughtful mo talaga, pamangkin. Ha ha ha. Ang galing. Hindi ko inasahang ito ang engagement token mo. Hindi ko alam kung kailan mo ito inihanda. Bakit hindi ko nakita? Kung nakita mo, surprise pa ba? Hoy, Zijun, nabalitaan kong ikakasal ka na sa ika-12. Totoo ba yan? Grabe na ang tsismis sa grupo natin. Totoo, naghahanda na kami ng kasal. Ang bilis. Single ka pa lang nung nakaraan. Tapos ngayon biglang. Mabilis, pero maganda siya. Maganda?
Pwede bang malaman kung sino ang ikakasal mo? Zhang Wudi o kaya Zi Jiangyun? Hindi ang pangalan niya ay Ye Xiaoyang. Ye Sheyang? Hindi ko kilala. Mayaman ba siya galing sa ibang lugar? O anak ng kilalang pamilya? Hindi taga-Binhay lang siya. Ordinaryong pamilya pero napakagaling niyang tao. Hindi mayaman o kilalang pamilya? Zion. Libre ka ba ngayong gabi? Tara, makita tayo. Ilang araw na lang ikakasal ka na, celebrate natin. Malapit ka ng mag-asawa, dalhin mo siya. Para makilala namin. Kailangan ko munang tanungin si Xiaoyang. Lanan, Lesa, CJ, Sige, sa Starbay Hotel mamaya, usapan na yan. tara, uwi na tayo. Hindi ko inakalang pipiliin ni Zijun ang isang ordinaryong tao para pakasalan. Pwede bang makilala natin ang nobyo niya? Gusto ko talagang makita kung bakit siya ang napili ni Song Zijon. Jiangyun, hindi ka PRNB atitigil? Naghahanda na silang pumili ng kasuotan para sa kasal. Kung mas magaling siya sa akin, edi sige. Pero kung hindi, hindi ko hahayaang makasama niya si Zijon. Kung isa lang siyang ordinaryong lalaki. Anong karapatan niyang pakasalan si Zijon? Ang babaw naman ng inyong dalawa. Haha, may masasaksihan tayong magandang palabas. Hinto, ito ay sagradong lugar ng Kinyon Sek. Bawal ang mga walang kinalaman. Hinahanap ko ang pinuno ng Kinyon Sek. Narito ang Kinyon Token. Ito ay Kinyon Token na iniwan ng aming founder. Pakisabi agad sa pinuno. May nagdala ng Kinyon Token. Pinuno, dinala na ang bisita. Dahil dala mo ang token ng founder, ayon sa tradisyon, ang Kinyon Sek ay tutulong sa iyo ng isang beses. Sabihin mo, sino ang gusto mong patayin? Sino ang gusto mong ipapatay? Siya Xiaoyang ng family sa Binhay. Zisong Yuanhao and Gisong Group sa Binhay. Zisong Donglai at isa pa. Hulihin ng buhay Zisong Zion. Tatlo ang papatayin, isa ang huhulihin. Hindi ito simpleng trabaho. Kaya ba? Oo, kaya. Pero, Master, napansin kong maraming lugar sa Kinyon Sek ang lumana. Ang Zhang family ay nais mag-donate ng 500 milyon para sa pagrenovate ng mga templo upang mapanatili ang tradisyon ng Taoism sa ating bansa. Hala, Zion. Halika dito, umupo ka rito. Sandali, hindi basta-basta ang pag-upo dito. Para makaupo sa sofa, dapat ang pamilya mo ay may assets na higit sa 1 bilyon. Ang pagkakaupo ay base rin sa net worth. Ako ay may assets na higit sa 0 bilyon, kaya una ako. Zitsiyun naman ay may net worth na 8 billion, kaya pangalawa siya. Kaya katabi ko siya. Magkano ang net worth mo? Kung ordinaryo ka lang, hindi ka pwedeng umupo. Izan ako upo? Es azahi? Jiangyun, ano ba ang ibig mong sabihin? Si Ye Xiaoyang ay aking nobyo. Dapat siyang umupo sa tabi ko. Hala, Zion. Zina Haoyu. Ay nag-alala lang sa'yo. Sinusubukan lang nila kung karapat-dapat ba siya. Sinusubukan lang namin siya para sa iyo. Pwede ba naming subukan? Hindi lahat ay pwedeng sumali sa ating grupo. Tama, tama. Ang pamilya mo ba ay may assets na higit sa 1 bilyon? Eh ang personal mong assets? Mukhang hindi ka tagayangnan, ano? Si Brother Jiang ay namamahala na sa lahat ng negosyo ng pamilya. Ang market value ng Jiang family ay katumbas ng net worth ni Brother Jiang. Si Old Ma ay parang palaka sa ilalim ng balon. Naguguluhan na siya sa usapan natin. Hindi niya maintindihan ang pinag-usapan natin. Okay lang, may presensya ako. Pwede kong ipaliwanag ng dahan-dahan. Makinig ka. Ako si Jiang Yun. Ang panganay na anak ng Jiang family, graduate ng Harvard, at ngayon ay ganap ng namamahala. Ang aming pamilya ay may 12 kumpanya sa ilalim ng grupo. Abuang halaga, lagpas 0 bilyon. Ikaf, anong credentials mo, Brother Jiang? Anong credentials kaya meron siya? Dito sa Jiangnan Circle. Kung may kakayahan ka talaga, kilala ka. SA tingin ka o. Siya ay isang maliit na kuti lang na hindi man lang makaupo sa sofa. Tama na. Si Ye Xiaoyang. Ang liquid assets pa lang niya ay 50 bilyon. Ilan? 50 bilyon? Liquid? Totu ba yan? Zion, 50 Billion liquid assets? Lahat ng kayamanan namin dito na pinagsama-sama. Hindi abot sa 10 niyan. Nagbibiro ka ba? Zijon, hindi mo kailangan ipag-anggol siya. Tinutulungan lang namin siya. Tinites. Para yan sa ikabubuti mo. Tama Zitsiyun, para yan sa ikabubuti mo. Kung peke lang ang pinapakita mo, wala nang kwenta. Para sa ikabubuti ko,
Ako ang peke. Sa tingin ko ngayong gabi, sinasadya niyo lang. Napagtripan si Xiaoyang. Kung ganoon ang pagtitipon ngayong gabi, ay tapos na. Heute yun, biro lang yun. Bro lang lahat yun. Onga o biro lang talaga? Zijon, kung ayaw mo sa biro, kalimutan na natin. Huwag ka na magalit. Sige, umalis ka sa pwesto mo. Paupuin mo si Xiaoyang sa tabi ko. Xiaoyang, wag mo isipin yun. Okay lang, grupo lang ng mga bata yan. Anong sinabi mo? Sige na, sige, tapos na ito. Tara, mag-inuman na tayo. Tara na. Mag-inuman na tayo. Weiter, alak. Mga kasama, Sverte Kayon Gayon. Itong dalawang boat. Galing ito sa aking lolo mula sa Bordeaux, France. Espesyal na dinala. Napakagandang klase. Bawat bote ay milyon-milyon ang halaga at bihira. Wow, ang laki talaga ng loob ni Boss Jiang. Gusto niyo? Oo naman. Sige, weiter, Magboote ka. Ano nang ginagawa niyo? Bakit hindi niyo binibigyan? Pauman hin po, miss. Zijun, ang magandang alak, pipili ng inuman. Kung hindi sapat ang antas mo, hindi mo may inom. Kaya para maiwasan na may hindi makainom, nagdesisyon na ako na huwag na lang. Jiang yun. Zijun, okay lang. Hindi ko naman gusto ang mga ordinaryong alak. Wow, anong alak? Ang bango ng amoy. Oo, ang bango. Amoy pialang, parang nalalasing na ako. Anong alak too? Mabango lang, pero hindi naman masasabing. De calibre, hindi kayang pantayan ang Romane Conti Kao. Yan ay isang basurang alak na. Hindi mo alam kung saan galing, tapos ipapantay mo sa Roman Conti. Ang alak na ito ay tinatawag na Huangquan. Gawa ito ni Mengpo gamit ang tubig ng Huangquan. Ang mga bulaklak sa kabilang bahagi ay hindi lamang malungkot, ngunit din sikat sa tatlong mundo. May malakas pa itong epekto. Gawa ni Mingpo mula sa impyerno? Nakakatawa. E di, yan ay alak ng Diyos? Oy, tama ka dyan, ito nga ay alak ng Diyos. Haha, yang basurang alak na yan, hindi ko inumin. Gusto ka umatikman? Ano ba alasa na yan na ang ganda? Gusto ko rin matikman. CJ, maganda man ang alak na ito. Huwag lang sosobra. Ano? To? Ang laki ng dibdib ko. Lily, ano nang nangyari? Okay ka lang. Sabi ko sa'yo, huwag inumin yang basurang alak, ngayon may nangyari. Wala namang nangyari. Ano nang nangyari? Lumiit ako. Mula B, naging E. Kuya, mula ngayon, ikaw na ang tunay kong kuya. Pare, mukhang malakas na ang armas mo. Epic na upgrade. Diyos, hindi ko dapat. Naging kasabwat ni Jiang yun sa palalait sa inyo. Kasalanan ko lahat. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng nagawa ko, pakiusap, patawarin niyo ako. Diyos, humihingi rin ako ng tawad. Masyado akong naging masama sa inyo. Magpaparusahan ako, kuya. Haha, kuya, mula ngayon sa binhay. Kung kailangan niyo ako, utos lang. Oo, kung may kailangan kayo. Sasamahan kao kayo. Sige, tumayo na kayo. Swerte lang kayo. Nakainom kayo ng alak ng Diyos. Malalaman nyo, hindi lang katawan nyo ang lumakas. Kundi mananatili kayong bata at dadagdagan ng 0 taon ang buhay nyo. Ang huwangkwan mo, may ganong epekto? Kuya, pwedeng matikman ka o rin? Kuya, ako rin. Bigyan mo rin ako ng konti. Gusto rin naming matikman. Dati kaming bulag. Kaya nakinig kami kay Jiang Yun para labanan ka. Ngayon, nagbago na kami. Huwag nyo kaming isipin. Bigyan nyo kami ng kunting alak, pangako namin. Mula ngayon, iwasan mo na si Jiang Yun. Tama, iwasan mo na siya. Bawat isa sa inyo, kunting ambag naman. Pangulo, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, nasa Star Sea ngayon sina Yi Xiaoyong at Song Zijun. Pumasok na kaya tayo? Hinte muna. Huwag muna. Sabihan si Brother Yonfeng, pwede na siyang kumilos. Sige.
Hala, halika. Naku pa, ito si Yi Xiaoyong. Ito ang engagement gift niya sa pamilya Song. Bakit dalawang figurin ng putik lang? Akala ka o ano? Mahalagang bagay. Anak, itong si Yi Xiaoyang. Kahit Book of Life and Death ay kaya niyang ilabas. Hindi pangkaraniwan ang regalo niya. Itago mo. Ziege. Ha ha ha. Nakita ka una. Mga anak, kain na. Ano kaya yun? Maganda ba? Naku, PA. Ano yun? General Jinek Show, ang dalawang general. Nakulong ang kapalaran. Tapos na. Wala na. Ang engagement gift ni Xiaoyang sa pamilya Song. 3 Diyos na general pala. Kamusta? May balita na? Wala PA. Walang balita mula kay Brother Yonfeng mula nang umalis siya. Huwag kang mag-alala. Si Brother Yonfeng ay mid-level internal realm expert, tulong ng PA and Black Soul Twins. Ayang kaya niya ang dalawang ordinaryong tao. Baka nilalaro lang niya ang kanyang biktima. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Song ay mayamang pamilya. Ang mga babae roon ay magaganda. Totu. Mula nang matuto si Brother Yonfeng ng Yin Harvesting Heart Sutra, mahilig na siya sa ganitong laro. Sage, hindi na tayo maghihintay. Pasok na tayo. Ziege. Hallmaster, nasa ita si Yi Xiaoyong. Kasama ang kanyang fiance. SA Class Reunion. Sigurado KBA, Utos NG Lolo. Walang choice. Samahan Montag ako. Ziege. Konti lang na pera, ganyan na itsura ninyo. Bulag ako, naging magkapatid pa tayo. Jiang Yun, ikaf mismo. Ayaw mo pang bitawan si Zijon. Ngayon pinapahirapan mo pa kami. Sa kanyang fayan. Wala naman kaming problema kay Brother Yi. Et saka, konti lang ba yun? Ziege. Ayos. Samahan ninyo na mabuti ang inyong kuya. Mula ngayon, huwag na kayong lalapit sa akin. Sino kayo? Humaang sa daan ko? Sino ang nagpabalik sa inyo? Lahat, huwag gagalaw, o papapatayin ko ito. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Ye Xiaoyang, masamang tao ka. Ang tagal nating hindi nakita. Ako si Jiang Yun, nag-inuman tayo dati. May galit ka ba kay Ye Xiaoyang? Malaking galit. Ito si Ye Xiaoyang, ikaf. Lumapit ka, lumuhod. Pinggi ka ba? Lumabas ka at lumuhod. Maingay. Nangahas kang lumaban sa akin. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Lumabas ka ngayon din. Kung hindi, itatapon ko kayong lahat. Walang muwang na bata. Sasabihin ko sa iyo, ako ang kanang tagapagtanggol ng Kinyon Sect. Ang nakatayo sa harap mo ay ang pinuno ng Kinyon Sect. Kinyon Sect? Tapos na tayo. Ang Kinyon Sect ay ang pinakamalakas na sekta sa Jiangnan, at ang kanilang tagapagtatag ay isa sa 4 na dakilang master ng Jiangnan, ang Kinyon Sword Ancestor. Malaking problema ang naharap ni Ye Xiaoyang. Natakot na ba si Ye Xiaoyang?
Ito ang kapalit ng pagsalungat sa aming Zhang family. Ngayon, ikaw, ang iyong pamilya, at ang iyong mga magulang ay mamamatay. Ako ang napawalang bisa sa kasal natin. Bakit mo pinipilit si Xiaoyang? Huwag kang magmadali, wala sa inyo ang makakatakas ngayon. Song Tsiyun, bumaba ka at dilaan mo ako ng maayos. Baka sakaling patawarin kita. Ikaw, Tama na, huwag na mag-aksaya ng panahon. Patayin na silang lahat. Oo. Zandali. Pinuno ng King Yun, maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Napatawarin si Yishayang. Ha? Zeno ka, Bea? Bigyan ka ng pagkakataon? Ang lakas ng loob mong lapastanganin ang Temple Master. Gusto mong mamatay. Temple Master? Pinuno ng King Yun, ako ang Temple Master ng Vermilion Bird Temple. Malaki ang halaga ni Xiaoyang sa akin. Maaari bang bigyan mo ako ng pagkakataon na patawarin siya? Vermilion Bird Temple? Ang templo na nakatayo sa Timog Hangganan? Ito pala ang isa sa 4 na dakilang templo, ang Vermilion Bird Temple. Si Yishayang. May ganitong koneksyon pala siya. Kaya pala may mahalagang bagay siya tulad ng Yellow Spring Wine. Temple Master NG Vermilion Bird. Hindi ako nagkakait ng pagkakataon. Ngunit ang taong ito ay nakalista na sa King Yun Order. Dapat mong malaman kung ano ang ibig sabihin ng King Yun Order ng King Yun Sect. Pagkukuha ng kaluluwa. Walang katapusang pagpatay. Tama, kapag namarkahan ng King Yun Order, siya ay magiging mortal na kaaway ng King Yun Sect. Anuman ang mangyari, dapat tatayin. ang galing mo, kahit anong mangyari dapat patayin. Ngayon, upo lang ako dito at titingnan ko kung paano mo ako papatayin. Isang probinsyano ka lang, malapit ka nang mamatay, ang lakas pa ng loob mo. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Siya ang pinuno ng King Yun Sect, isang super expert na isang hakbang na lang maging Grandmaster. Kung gusto kanyang patayin, parang langgam ka lang. Ganon lang kadali. Yi Xiaoyang, Toma S.I. Qingfeng. Ang pinuno ng King Yun ngayon ay isang hakbang na lang maging Grandmaster. Hindi lang ikaw. Kahit isang expert na may malakas na internal energy. Hindi niya kaya. Gawin mo ang sinasabi ko, lumuhod ka. At humingi ng tawad sa pinuno ng King Yun. Baka, sa ngalan ko bilang, pinuno ng Vermilion Bird Hall, may pagtanggol ko ang buhay mo. Liruaway, gusto mo akong lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Anong klaseng biro yan? Yi Xiaoyang, gusto mo mapanatili ang konting dignidad mo sa harap ko. Pero kailangan mong malaman ang limitasyon mo. Kung mawawala ang buhay mo, wala ka nang matitira. Gawin mo ang sinasabi ko ngayon, lumuhod ka. At humingi ng tawad sa pinuno ng King Yun. Pinapangako ko sa iyo. Kaya kong ipagtanggol ang buhay mo. Liruaway, ang kabutihan mo. Na-appreciate ko. Pero ngayon, pakiusap, lumabas ka. Ang mga babaeng tulad mo na sobrang confident, allergic talaga ako. Yi Xiaoyang, ikaw. Pinuno, huwag na natin siyang pakialaman. Gusto niyang mamatay. E di hayaan natin siyang mamatay. Yi Xiaoyang, hindi ka o inakala. Na ang konting dignidad mo ay ganun kaimportante sa iyo. Mas gugustuhin mong mamatay kaysa magpakumbaba. Liruwi, hindi ito tungkol sa dignidad, okay? Kung gayon, ano ang dahilan kung bakit kahit mamatay ka, ayaw mong magpakumbaba? Dahil itong matandang ito, sa paningin ko, wala siya. Isang sampa lang, kaya ko siyang patayin. Talagang wala ka ng pag-asa. Isang sampal lang ako? Ang lakas ng loob mo. Pinuno ng Vermilion Bird Hall, nakita mo na, itong batang ito ang may gusto ng problema. Umalis ka, ipapakita ko sa kanya na hindi dapat insultuhin ang isang Grandmaster. Ang loko-loko na ito, hindi alam ang kanyang lugar. Ziga na. Mabuti na lang kung mamatay siya, hindi ko na kailangang magkaanak sa kanya. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. King Feng, tayo na. Opo. Ang tanga mo talaga, may daan ka pa sa langit, pero hindi mo pinili. Kung nakinig ka lang, sa pinuno ng Vermilion Bird Hall, baka nakaligtas ka pa. Pero na yon, Nag-isip ka na ba kung paano ka mamamatay? hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Dakhongin and Gidama. Master Half Step, tama. Dalhin mo lang upang subukan ito. Ang maraming immortal technique na nakuha ko kamakailan. Ikaf. Ang lakas ng aura, mukhang maliang. Ating lahat is apak estima es ayo, punong King Yun. Kung saan kakalahating step master ay malinaw ang totoong martial master at ang pambihirang martial arts master ay mabuti para sa amin. Hindi tayo kumilos kanina, baka nakasagupa pa tayo ng. Ang tunay na martial arts master King Feng, mangyaring ipadala ang balita na ito ng mabilis. Sa 4 na dakong templo, sabihin mo sa kanila, Handa ako upang malugot ang ika-negatibo, 18 na martial arts master ng kaharian ng dragon. Sa karagdagan, yulat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Xiaoyang. sa aking lolo, sabihin mo sa kanya, hindi ko siya pinabayaan. Ngunit talaga siya na-proved ang master ng martial arts. Wala akong magawa. Oo.
Ang kaaway ay dinala sa iyo. Ang mga alagad ng patriarch ay karapat-dapat na mamatay para sa kanilang mga kasalanan. Yi Xiaoyong? Hindi. Master Ye, pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na ako ulit. Kanina ang yabang-yabang mo pa. Hindi ba't sinabi mo, Papatayin mo ang buong angkan ko? Ang buong Song family? hindi. Basta patawarin mo ako, gagawin ko ang lahat. Patawarin ka. Paano kung ako ngayon ay isang? Kaaniwang tao lang, palalayain mo kaya ako? Talagang wala kang ititira. Walang ititira. Masyado mo akong maliit. Ngayon, hindi ka lang mamamatay. Pupunta ka pa sa impyerno. Mag-aayos ako ng espesyal na tao. Para dalhin ka sa 18 mid-level of hell para maranasan mo. Ang 18,000 uri ng parusa. Pagluluto sa kumukulong mantika. Pagbulot ng dila, linchi, pagbalat ng balat, isa-isa kong iayos. Ito ang bayad sa pagpatay mo sa akin. Ano? Anong sinabi mo? Ako. Siya, hinugot niya talaga ang kaluluwa ni Zhang Wudi. Huwag. Ngayon ka pa hihingi ng tawad? Huli na. Tara na. Siguro tapusin na natin ang pigi ngayon. Magkita na lang tayo sa susunod. Umuwi na tayo. Siya, Is, siya ang isa. yung. Ano ba ang nangyari sa kanya? Zijon, sumusumpa ako. Isang kasunduan sa kasal at kami ay nagkasundo na nakanselahin ito. Ganun ba? Totoo. Mahal, huwag mo na siyang intindihin. Sa puso ni Xiaoyang, ikaw lang ang asawa ko. Mahal, mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ang bait mo. Bakit kaya patuloy na kumikislot ang kanang mata ko? Mali ba ang desisyon kong ipakuha si Wudi sa Kinyon Sect? Malaking problema. Boss Zhang, may malaking problema. Anong malaking problema? Nasaan ang anak kong si Wudi? Ang binata ay pinatay ng taong nagngangalang Ye Xiaoyang. Pinatay? Ano? Pinatay niya ang anak ko. G. Lolo, ang aming pinuno ng Kinyon Sect, ang mga tagapagtanggol ay si Elder Yonfeng. Ang kanilang mga lamay ng kaluluwa ay nawala sa loob ng 1 minuto. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang haligi ng aming Kinyon Sect? Xiaoyang, Ano? papasok muna ako para magpalit ng kasal. Hintayin mo ako dito. Lanan, Huwag kang titingin ha. huwag kang mag-alala, hindi ako titingin. Titingin lang ako sa gabi. Ng diretso. Ayoko sa'yo, hindi kita kakausapin. Ye Xiaoyang, ang ganda ng suot mo. Bakit ka nandito? Mahal, sino itong taong ito? Zia? Siya yung kaklase na sinasabi ko sa'yo. Pinagawa siya ng peking accounting ng boss. Ayaw niyang magpanggap na matino. Kaya, tinanggal siya ng boss. Ye Xiaoyang. Malamang mahirap ang buhay mo ngayon. Walang pera, walang trabaho. Kailangan mong magbantay bilang aso ng iba para lang may makain. Zoke, ang Diyos ang nakakakita sa ginagawa mo. Isang araw, magsisisi ka. Ako ang magsisisi. Ye Xiaoyang. Malamang hindi mo alam ang estado ko ngayon. Pinansyal na tagapamahala ng Baichuan Group, ang pinakamalaki. Tagagawa ng piyesa sa ilalim ng Song Family Group. Ang sahod ko sa 1 buwan ay hindi mo makukuha kahit 10 taon kang magtrabaho. Ang pinakamalaking kumpanya sa ilalim ng Song Group kung gayon. Dapat ay nakilala mo na ang executive chairman ng Song Group. Si Song Zijon. Siyempre, hindi lang kilala. Ako rin ay isang matalik na kaibigan ni Miss Song. Napakalapit naming dalawa. Nagkakape pa kami minsan ng hapon. Talaga? Bakit hindi ko alam yan? Akala ko close tayo. Ikaw ang Executive President ng Song Corporation. Song Zi Junior. Narito ako para samahan ang aking nobyo sa pagpili ng wedding gown. Nobyo? Pumipili ng wedding gown. Nasaan naman ang nobyo mo? Siya ang nobyo ko. Ha? Zi Xiaoyang ang nobyo Montag? Miss Song, biro lang yan di iba? Lalaki Zia e. Tumigil ka. Ang nobyo ko, hindi mo pwedeng bastusin. Pasensya na. Kanina ko lang narinig.
na tinagal si Xiaoyang sa kumpanya ninyo dahil ayaw nang gumawa ng peking accounting. Habang ikaw ay patuloy na umaasenso. Kaya ikaw pala ang gumawa ng peking accounting. Hindi. Wala akong kinalaman sa peking accounting. Zuke, kung sasabihin mo ngayon, baka sakaling makatulong pa ako sa'yo at gumawa ng letter of forgiveness. Ako. Miss Song, isinusumpa ko, ako talaga ang gumawa ng peking accounting. Mula nang magsimula ako sa trabaho, sa pamamagitan ng peking accounting. Nakakuha ako ng mahigit 300 milyon, pero ang kupal kong boss, 3 milyon lang ang binigay sa akin bilang pabuya. Miss Song. Totoo lahat ng sinasabi ko. Pakiusap, huwag mo akong patawarin. Ono BA 2. Zuke, narinig ko na ang sinabi mo. Tatawag ako ng tao, wala kang magagawa. Huwag, Miss Song, pakiusap. Naku, ang ganda talaga ng babaeng ito. Ito ang tipo ng babaeng Chinese na gusto kong lupigin. Ako si Kawashima Ishii. Kuya Kawashima, tulong Montag ako. Siya ay nobya ko. Ako si Kawashima Ishii. Bigyan mo ako ng mukha. Kalimutan na natin ito. Ano sa tingin mo? Kalimutan? Nilabag niya ang batas, alam mo ba yun? Kalimutan na natin ito, Miss Song. Kunwari hindi mo alam, bibigyan kita ng 1 milyon. Kunwari hindi ko alam, bigyan mo ako ng 1 milyon. Zuke, ginagawa mong biro ang batas. Alam mo ba nakasangkot ka sa peking accounting? Tiyak na makukulong ka. Baka. Binigyan ka ng mukha. Dapat tanggapin mo na lang. Huwag mong ipagwalang bahala ang kabaitan ko. Ikaw, Ikaw na maliliit na baka, ano ang sinabi mo? Ano ang tawag mo sa akin? Maliliit na baka. Baka. Zira ulo ka. Ano ba ang nangyayari? Sino ang nananakit sa akin ng patago? Kayong mga traidor, masama ang inyong budhi. Ano ba ang sinasabi ng Hapons na ito? Hindi ko alam. Baka gutom, gusto niya ng sampal. Baka hindi sapat ang isang sampal para sa iyo. Baka. B.A. Baka. B.A. Tatay. Isang dekada na akong hindi lumalabas, ngayon ang mga Hapons. Nag-practice na ng hard Qigong, isang baguhan lang sa internal energy, pero nakatiis na maaming hampas ko. Hindi hard Qigong yan. May ibang bagay sa katawan niya, na nagpoprotekta sa kanya. MGA Bully, hindi kayo pababayaan ng master ko. Hindi kayo pababayaan ng master ko. Tigil. Kuya Kawashima. Ang laman ng Hapons na ito, nakakapuso. Ito, B.A., ay tinatawag na Shikigami. 70 taon na ang nakalipas. Ako'y binugbog nito. Nang husto. Mabuti. Buzog na ako. Mga traidor, hindi karapat-dapat mabuhay. Patayin na lang. Patayin na lang. Huvak. mahal, hindi ka naman nila target, di ba? Huwag kang matakot, nandito ako. Kaaniwang katawan, pero walang nakakalat na enerhiya. Kakaiba. Walang kahit katiting na spiritual energy, pero hindi natatakot sa amin. Subukan nga kita. Anong klaseng tao ka? Sandali. Xuan Yun, Xuan Keng, Huvak Kayong Bastos. Lolo Master. Ako si Xuan Jing, na pumatay ng 100 at 8 kaaway gamit ang aking espada. At umabot sa pinakamataas na antas. Nagtayo ako ng set sa Kingyun Mountain. 132 cycles na ang nakalipas. Tinatawag akong Kingyun Sword Ancestor. Isang kaangalan na makilala ang isang batang master. Batang master? Imposible. Walang kahit anong spiritual energy sa kanya. Paano siya naging batang master? Baka umabot na siya. Sa antas ng pagiging simple at pag-control sa energy, ito ay labanan ng mga master. Tama. Ang batang ito ay tunay na isang master. Ang Kingyun Sword ay umingay. Ito ay nagagana kapag may panganib. Kahit noong labanan ng Lolo Master at ng Guardian War God na si Kilin, walang ganitong reaksyon. Anong halimaw ito?
domain? Pero bakit ganito? Nawala ang koneksyon ko sa kalikasan. Ito ay domain, pero solidong domain na nagbuo ng sariling mundo. Ito ang mga teknik ng mga immortal. Ito ang mga teknik ng mga immortal. Ito ang mga teknik ng mga immortal. Nakapasok na kaya itong bata sa pintuan ng immortalidad? Hindi ko inakalang may katulad mong napakalakas na tao sa mundo. Sa pagbaba ko ng bundok ngayon, wala na akong pagsisisi. Ano? Hindi na tayo lalaban. Ang pagpunta ko rito ay hindi para kay Yunhai. Siya mismo ang may kasalanan. Hindi siya karapat-dapat mabuhay. Tama ka, Zinyo. Bago kami pumunta rito, nalaman na namin ang lahat ng ginawa ni Yunhai. Pumunta kami rito ngayon, una, para makita ka. At pangalawa, para humingi ng paumanhin sa iyo. Ito ang Kinyon Token. Sa ilalim ng kondisyong hindi labag sa moralidad, maaari itong gamitin para buong lakas na atakihin ng Kinyon Sect. Dati, ito ay aming handog bilang paumanhin, ngunit ngayon, parang hindi na ito gaanong kapaki-pakinabang. CJ, tanggapin ko na itong Kinyon Token. Bilang kapalit, kung sakaling magkaroon ng problema ang Kinyon Sect sa hinaharap, maaari niyo rin akong tawagan para tumulong. Pero una sa lahat, dapat din itong hindi labag sa moralidad. Ang mga kabataan ngayon ay kahanga-hanga. Tapos na ang usapin kay Yunhai. Magkita na lang tayo sa susunod. Apo, nandiyan ka ba? Lolo, nandito ako. Lolo, kamusta ang mga binigay kong pera? Ayos na ayos, ayos na ayos. O Apo, ano ba ang alam mo tungkol sa impyerno sa kanluran? Balak kong magpadala ng 1,000,000 sundalo para atakihin ang impyernong ito. Lolo, atakihin mo ang impyerno sa kanluran. Gusto mong patayin si Satanas? Oo. Iyon ang matandang iyon, si Satanas. Noong nakaraang digmaan sa Underworld, nagpadala siya ng ilang mahihinang demonyo bilang suporta sa impyerno. Pagkatapos ng labanan, sila ay aking lubusang tinalo. Kaya naman, dahil sa kanilang mahinang kakayahan sa labanan, naisip ko, sakupin na lang silang lahat. Sige, Apo, sinusuportahan kita. Magpapadala ako ng tao. Para magsunog ng ilang mitolohiya ng kanluran para malaman mo. O Apo, tungkol sa mga babaeng ipinakilala ko sa iyo, ano na ang nangyari? Ilan na ang buntis? Naku Lolo, hindi pa ganoon kabilis. Ilang beses pa lang kami nakikita. Naku, hindi pwede yan. Ang bagal naman. Ilang beses pa lang kayo nakikita. Naghihintay ako sa iyo. Patulungan ako sa pamamahala ng impyerno. Naku, nagmamadali ako. Hindi pwede. Kailangan kong pabilisin sila. Anong klaseng tao ba ito? Magpatuloy ng lahi ng pamilya, ye? Ang bagal nila. Lolo, hindi mo nakuha ang pera. Lolo, hindi kita niloloko. Noong araw na yun, si Xiaoyang ay nagalit sa pinuno ng Kinyon at pagkatapos ay, ang pinuno ng Kinyon sa loob ng teritoryo ng Grandmaster ay pinatay. Nakita mo ba talaga siyang pinatay? Hindi, pero sa kamay ng isang Grandmaster. Imposibleng makatakas siya. Tang-ahan. Naisip Montag A. Ang taong nagngangalang Xiaoyang. Siya ang tunay na Grandmaster. Lolo, nakbibiro ka ba? Wala siyang kahit kaunting. Espiritu ng enerhiya, paano siya magiging Grandmaster? Pumunta ka agad sa binhay. Hanapin mo ang taong nagngangalang Xiaoyang. Lolo, patay na si Xiaoyang. Tumigil ka. Ang maling balita na ipinadala mo, halos. Ako'y mapatay ng mga ninuno. Gusto pa nilang itapon ako sa daigdig ng hayop upang sa susunod na buhay ay maging hayop. Ha? Anong, ha? Pumunta ka agad sa binhay. 3 araw, hindi 2 araw, kailangan mong matulog. Kay Yishayang, kahit man lang. Para may maipaliwanag ako, kung hindi, patay na ako. Pupunta na ako sa binhay. Tingnan ko kung patay na talaga si Xiaoyang. Binibini, may balita. Ang napangasawa mo na si Xiaoyang ay buhay pa. Ang namatay noong araw na yon ay ang pinuno ng Kinyon. Nababaliw na ang puno ng lambak, naniniwala silang. Ito ay ang scheme ng Rosefinch Diyos ng digmaan upang makakuha sa harap ng kanya. Kay Yishayang. Kaya kumalat ang maling balita, Liruawe. Hindi ba baba, ikaw ay ang master ng templo ng Rosefinch upang makawan ng mga tao. Nagpakalat ka ng maling balita. Tara, Ngayong gabi pupunta tayo sa binhay. Gusto kong makita. Zino ba talaga si Yishayang? Na nagkaganyan si Liruawe. Mahal, ngayong gabi, ito ang laruin natin, okay? Zijon, hindi ba dapat magpakontrol ka? Anong control? Kasal na tayo, legal tayo. Gusto kong maglaro, lalaruin mo ba o hindi? Mahal, lalaruin ko. Pero pwede bang maligo muna ako? Bago tayo maglaro. Hindi na kailangan. Bumalik na ako, binhay.
Pinuno, ayon sa pinakabagong balita mula sa 4 na templo, si Ye Xiaoyang ay talagang buhay pa. Ang namatay noong gabi ay ang pinuno ng Qingyun. Paano nangyari ito? Baka totoo ang sinabi ng lolo. Si Ye Xiaoyang ay talagang Grandmaster ng martial arts. Impossible, Pinuno, huwag mong kalimutan. Wala siyang kahit kaunting espiritu ng enerhiya. Sa tingin ko, mayroon siyang espesyal na bagay, at dahil doon, para mapatay ang pinuno ng Qingyun. Pero siya ay isang malakas na half-step Grandmaster. Kung gusto mong patayin siya gamit ang mga lihim na kayamanan, kailangan mo ng lihim na kayamanan na may lakas ng isang Grandmaster. Ang lakas ng isang Grandmaster, kailangan mo ng mga talisman para magawa yon. Sa Panginoon ng Templo, sa tingin ko, si Ye Xiaoyang ay, marahil ay may mga talisman ng Grandmaster. Pero ang mga talisman na ito, isang bises mo lang magagamit. Kapag naubos, wala na siyang kwenta. Tama ka. Ang mga talisman ay panlabas lamang. Kung wala kang sariling lakas at umaasa lang sa mga panlabas na bagay, sa huli, maubos din yon. Hingfeng, tara na. Gusto kong subukan mismo. Kung si Ye Xiaoyang. Ay isang ordinaryong tao lang. Oo, Panginoon ng Templo, si Ye Xiaoyang, at si Song Zijon ng pamilya Song sa Binhay, ay nakatira dito, sa Yunhai Villa. King Feng. Sabi mo, ang mga talisman ni Ye Xiaoyang. baka galing sa may-ari ng Yunhai Villa. Panginoon ng Templo, ngayong sinabi mo yan, biglang nagkakaroon ng sentido ang lahat. Kung si Ye Xiaoyang ay nagtatrabaho dito bilang gwardiya, malamang malapit siya sa may-ari ng Yunhai Villa. Kaya dito sa Yunhai Villa, ang makakapatay sa Four Evils ay isang Grandmaster, isang napakalakas na tao. Isang Grandmaster. Ay madaling makakagawa ng mga talisman na puno ng kanyang buong lakas. Madali lang yun. Pero S.I. Ye Xiaoyang. Ay walang utang na loob. Ginamit niya ang mga talisman na para sa buhay ng iba. At nagdala pa ng ibang babae dito. Sige na. Pasok na tayo at tingnan natin. Oo. Kayo, ano ang ginagawa ninyo dito? Hinahanap namin si Ye Xiaoyang. Ikaw, magdala ka sa amin. Bakit niyo hinahanap si Ye Xiaoyang? Wala kang pakialam. Anong tono iyan? Ito ang bahay namin ni Ye Xiaoyang. Hindi ko alam kung paano kayo nakapasok. Ngayon, ako pa ang magdadala sa inyo. Ito ang bahay mo at ni Ye Xiaoyang. Alam mo ba na dito nagtatrabaho si Ye Xiaoyang? Bilang gwardiya. Bahay ninyo? Niloloko ka lang niya. Ni hindi mo nga alam. Nagwardya lang si Ye Xiaoyang. Tama. Ang totoong may-ari ng Yunhai Villa ay ibang tao. Isang dakilang Grandmaster ng martial arts. Si Ye Xiaoyang ay May kaunting koneksyon lang sa kanya. kaya nakapagtrabaho dito bilang gwardiya. Huwag kang magpapaloko at maniwala sa maling tao. Hindi ko alam kung saan ninyo nakuha ang balita dito. Si Ye Xiaoyang ang nagligtas sa lolo ko noon. Ibinigay ito ng lolo ko sa kanya, kaya... Ye Xiaoyang, ang tunay na may-ari ng Cloud Sea Villa. Ang Cloud Sea Villa na ito ay regalo ng inyong pamilya Song kay Ye Xiaoyang. Tama, ito ay regalo ng aming pamilya Song kay Ye Xiaoyang. Binibining Song, ang inyong pamilya Song ay kilalang may kaya. S.A. Binhay. Bilang panganay na anak ng pamilya Song, hindi karapat-dapat na magsinungaling ka para sa lalaking iyon. Ako'y nagsisinungaling. Tama na King Feng, mukhang nalin lang din siya. Diretso na tayo kay Ye Xiaoyang. Sandali, dito. Ang tahanan ko at Ye Xiaoyang. Humingi ba kayo ng pahintulot ko bakit kayo basta pumasok? Alam mo ba kung sino kami? Alam ko, kayo ang mga tao ng Vermilion Bird Temple. Alam mo ala bakit ka umaharang? Gusto mo bang mamatay? Ito ay bahay ko, bakit hindi ako dapat humarang? Dahil ba kayo ay mga tao ng Vermilion Bird Temple? Ay pwede na kayong basta pumasok sa bahay ng iba? Tumigil ka. Ito ay tahanan ng isang Grandmaster. Sino ka ba para sabihing bahay mo ito? Ikaw si Song Zion de IBA? Kahit na ikaw ang panganay na anak ng pamilya Song, ang pagnakaw ng tahanan ng isang Grandmaster ay isang malaking kasalanan. Dahil nalin lang ka lang. Maaari kitang tulungan na humingi ng tawad sa Grandmaster para mapatawad ka. Payo ko sa iyo, huwag kang magpakamatigas. Narinig mo? Umalis ka na. O kukunin ko ang buhay mo. Tingnan natin kung sino ang kukunin mo. Ye Xiaoyang, sa wakas lumabas ka rin. Akala ka o hindi ka nalalabas. Ye Xiaoyang, naparito kami. Una, para makita kung buhay ka talaga. Pangalawa, para itanong kung paano ka nakaligtas. Sa kami ng Green Cloud Sect Leader. Kanina mo sinabi, kaninong buhay ang gusto mo? Mahal, Kaninong buhay? Yung ayaw magpaalis sa atin kanina. Liruaway, ipapaluhod mo ang iyong tauhan ngayon. At humingi ng tawad sa asawa ko. Ipapaluhod mo ako para humingi ng tawad sa kanya? Ye Xiaoyang, Si King Feng ay aking pinakamalapit na tauhan dahil lang sa isang salita. Ipapaluhod mo siya para humingi ng tawad sa isang ordinaryong tao. Bibilang lang ako ng 3. Panaginip mo yan. 3, hindi ako luluhod. Ako si King Feng. 2, Paano ka nakarating dito? Teleportasyon. Pinapasmuntag ako. lumuhod ka at humingi ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, sisirain kita ngayon din. Ye Xiaoyang, itong bagay na to. Pwede ba nating pag-usapan? 3, King Feng. Lumuhod ka. 3, 2, King Feng, lumuhod ka. humihingi ako ng tawad. Kanina, mali ang tono ko. Pasensya na, Miss Song. Humingi na ng tawad si King Feng. Pwede na to, di ba?
Mahal, okay na sa'yo. Okay na, patayuin mo na siya. Yi Xiaoyang, gusto kitang tanungin. Yung gabing tinalo mo ang Four Evils at sinagip ako, ikaw ba talaga yon? Ako, yon. Bakit hindi mo agad ipinakita ang tunay mong lakas? Bakit ko ipapakita ang lakas ko? Kung mas maga mo sanang ipinakita ang lakas mo, Hindi sana kita ginanon, baka nga tayo pia. Ano pa? pwede pa tayong magkasama, gawin kitang. Lalaki ni Li Huawei. Lalaki mo? Sino gusto maging lalaki mo? Hindi ako interesado. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba sinabi ko na sa'yo dati? Parehong ordinaryo at mayabang ka. Allergic ako sa'yo. Ikaf. Kung wala kang importante, umalis ka na. Yi Xiaoyang, pwede ba tayong? Mag-usap ng sarilinan? Ano na pag-usapan natin? 3 minuto lang. Sige, bilang respeto sa lolo ko, bibigyan kita ng 3 minuto. Mahal, hintayin mo ako. Ano sabihin mo? Sabihin mo na. Yung tungkol sa pag-cancel ng kasal natin, mali ako. Humihingi ako ng tawad. Huwag na. May iba ka bang sasabihin? Kung wala, umalis ka na. Teka, yung. Gusto kitang pakasalan at magkaanak tayo ng 2. Kung hindi, paano ko i-explain sa lolo ko? Sige, pero kailangan mong maghintay sa schedule ko. Anong hintayan ng schedule? Dahil hindi lang lolo mo. Ang nangangailangan na magkaanak tayo, may iba pang tao. Kaya kailangan mong maghintay sa pila. Hindi pwede. Ako ang punong abala ng templo ng Zuke. Dapat ako ang mauuna. Ulo ka ba ng templo ng Zuge? Ano naman? Nandiyan pa ang banal na babae ng lambak ng Panginoon ng gamot. At ang banal na babae ng banal na lupain. Sabi ko, binatatilang ng dirigma. Hindi mo ba alam ang pagkakarang una sa pagdating, unang inuuna? Ako. Anong ako? Tapos na usapan ha? Kita tayo bukas ng hapon sa villa ng Lawa ng Yelo. Hindi ka pa alis? Narito ka na rin sa wakas, Senior Linyo ng Binhay. Salamat sa pagsama sa akin. Nangako ako sa Lulu Montag. Naihatid kita sa biyaheng ito. Magandang pagkakataon din para masilayan ko. Ang bagong promosyon na maestro. Tara na. Senior Lingyu, hindi ba tayo diretso doon? Hindi na kailangan. Narito na siya. Narito na. Dahil narito ka na, kasama sa landas. Bakit hindi ka magpakita? Sino kayo? Bakit kayo? Nagpupugli-pugli at sumisilip sa aming bahay sa gabi. Nagkakamali ka. Ginawa lang namin ito para matawag ka. Upang tuparin ang kasunduan sa pag-asawa. Kung hindi, baka makita na nasa bahay mo. Medyo hindi maganda. Tuparin ang kasunduan sa pag-asawa. Kayo ba ang mga tao ng lambak ng Panginoon ng gamot? Tama. Ako si Linyo, punong tagapag-alay ng lambak ng Panginoon ng gamot. At ito si Shen Chuhang, ang bahal na babae ng lambak ng Panginoon ng gamot. Talaga nga kayo. Kung gusto ninyong tuparin ang kasunduan, maaari naman kayong dumiretso sa akin. Hindi na kailangan ng ganito. Ang pakikipag-isang dibdib sa aming lambak ng Panginoon ng gamot ay iba sa iba. Ang aming lambak ng Panginoon ng gamot ay isa sa mga pinakamataas na bal na lupain ng bansa ng dragon. Kung nais makipag-isang dibdib sa amin, kailangan mong dumaan sa pagsusulit ng aming lambak ng Panginoon ng gamot. Anong pagsusulit? Ang pakikipag-isang dibdib sa aming lambak ng Panginoon ng gamot, ang talino at lakas ay kailangan. Kaya kung gusto mong makipag-isang dibdib sa akin, kailangan mong makapasa sa pagsusulit ng aming lambak ng Panginoon ng gamot. Ang haso naman. Ito ang kinugaliang patakaran ng aming lambak ng Panginoon ng gamot. Pasensya na, hindi ako interesado. Teka lang. Alam mo ba kung gaano karami ang nakapila na gustong makuha ang pagsusulit na ito? Ganoon ba? Sige, hanapin mo sila. Ikaf. Kasama sa landas, ang bansa ay may batas, ang pamilya ay may alituntunin. Ito ang kinaugaliang pamantayan ng aming lambak ng Panginoon ng gamot. Zanay Zonti Montag. Tama ka, ang bansa ay may batas, ang pamilya ay may alituntunin. Ngunit ang kasunduan ito sa pag-asawa, hindi ako ang nagmakawa. Sa inyong lambak ng Panginoon ng gamot para ito ay handa kayo. Ang mga ninuno ng lambak ng Panginoon ng gamot ang nagmakaawa sa lolo ko. Bago ito na pagkasunduan. Hanggang ngayon, sasabihin mo pa sa akin kung ano. Ang pamantayan noon, ano ang gusto ninyong pagsusulit sa akin? Karapat-dapat ba kayo? Ako ang punong tagapaglingkod ng Volley of Medicine Gods. May karapatan akong gumatawan sa Volley of Medicine Gods. Kung ayaw mo ng pagsusulit, ngayon. Pwedeng kanselahin ang pagsusulit, pero kailangan mong lampasan ako. Tama. Handa ka bang makipaglaban, Senior Lingyu? Bakit hindi? Sakto, hindi pa ako nakakalaban ng isang Grandmaster. Sige, laban tayo sa labas ng mundo. Hindi mo kailangang pumunta sa labas ng mundo. Ito ay domain. Ang koneksyon ko sa kalikasan Ay naputol. ang aking estado ng Grandmaster na pagkakaisa ng langit at lupa ay hindi magamit. Hindi ito domain. Ito ay virtual world na kayang ihiwalay ang mga batas ng kalikasan. Ikaf ay. Nakarating na sa yugtong ito. Nakagawa ng sariling virtual world. Senior Linyo, ang paggawa ng sariling virtual world ay isang alamat na pamamaraan ng mga Diyos. Ito ang pinakamataas na hangarin ng lahat ng Grandmaster. Sa kasaysayan, ilan lamang. Paano niya nagawa? Pinakamataas na hangarin? Ito ba ang tinatawag niyong pinakamataas? Kung ganon, ngayon. Tignan niyo ulit. Lawak ng katawan. Ito ay lawak ng katawan. Isang banal na pamamaraan na taglay lamang ng tunay na Diyos. Lawak ng katawan. Tunay na Diyos. Kanina, sinabi mong gusto mong makipaglaban sa akin. Halika na. Halika. Ipakita mo sa akin ang lakas ng isang Grandmaster. Hindi ako maglalaban. Junior Lingyu. Kanina ko ininsulto ang senior. Karapat dapat akong mamatay. Pakiusap, patawarin mo ako. Tigil. Ngayon, gusto mo pa bang subukan ako? Senior, walang sinuman sa mundong ito ang karapat dapat na subukan ka. Ikaw. Ako.
Ako. Ikaw ang banal na dalaga ng Valley of Medicine Gods. Bakit nagkakandot ka? Sana nung sinabi ko sa loob ng kasal ng kasal. Huvak. Hindi ako nagkakandautal. Tara, magpakasal na tayo ngayon. Tinatanggap ko ang kasal na ito. Ano? Sino bang gustong magpakasal sa'yo? May kasunduan lang tayo. Hindi na tayo makilala. Hindi ba sapat ang kasunduan? Hindi sapat. Huli ka na, may asawa na ako. Alam ko, okay lang. Pwede akong maging pangalawa. Seryoso, hayaan mo akong sumama sa iyo. Pinipilit ka rin ba ng pamilya mo? Nagpapakamatay na ang lolo ko sa bahay. Noon ako nagretiro, ngayon lang ako lumabas. Sa hapon ng makalawa sa address na ito, Bakit sa hapon ng makalawa? Hindi ba pwedeng bukas ng hapon? dahil may nakareserba na sa bukas ng hapon. Huli ka na. Kailangan mong maghintay. Ha? Oy! Asawa, nakauwi na ako. Sino naman ngayon ang santo o diyosa ng digmaan? Hindi, yun lang, sa Medicine God Valley, nagkita lang kami. Wala kang gawa. Okay, huwag kang mag-alala. Sinabi na sa akin ni Lolo ang sitwasyon mo. Na kailangan nating bigyan ng pagkakataon ang ibang pamilya. Kaya, tapusin mo lang ang task na binigay sa iyo ni Lolo. Pero, kahit gaano karami ang ibigay mo sa labas sa akin, doble dapat dahil ako ang tunay mong asawa. Huwag kang mag-alala mahal kahit doble. 10 pa nga kaya, basta kaya mo lang. Ang sakit mo naman, Grandmaster ka. Ako, ordinaryong tao lang. Mahal, kahit ordinaryo ka, gusto kita, mahal. Dumating ka rin. Nasa kama na, ganyan pa rin ang tono mo. Mamaya, pakikitaan kita, dumating na ako. Handa ka na ba? Handa na. Bakit nakapaot? Hubarin mo ang damit mo. Ha? Ako mismo? Dapat ba? Ikaw ang gumagawa nito. Pareho lang naman, ate, pwedeng bilisan mo. Ayoko. First time ka o, nahihiya ako. Sige na, huwag kang mahiya. Marami pang nakapila, bilisan mo na. Ano ka ba? Tatahihin mo ba o hindi? Sige na. Panginoon. Yeshayang, sandali lang. Ano ba talaga ang relasyon natin? Ate, ginagawa lang natin ito para matapos. Ang task ni Lolo. Task lang ni Lolo? Bakit? Nagkaka-feelings ka na ba, Panginoon ng Vermilion Bird Hall? Lumayas ka. Bakit ganyan ang suot mo? Ito ang kasuotan ng babaeng santo ng Medicine God Valley. Bilang santo ng Medicine God Valley, sa unang pagkakataon natin ito. Natural. Okay lang, suotin mo ang gusto mo. Ano ito? Ito ang fertility potion ng Medicine God Valley. Pag ginamit mo ito, Mas magiging intense. Huwag na, hindi ko kailangan ito. kung hindi, baka hindi tayo magkatuluyan. Nene, kahit hindi ito gamitin. Natatakot ako baka hindi mo kayanin. Sige na. Simulan na natin ngayon. Umpisahan na. Tara. Yeshaoyang, baka gusto mong. Humiram na lang dito mamayang gabi. Pwede ba yon? Nandyan si Zijun sa bahay naghihintay sa akin. Pag uwi ko kailangan ko pang. Parang robot na pakiramdam ko ngayon. Lolo, kasalanan mo to. Siege, Yang Yishaoyang. Kung sakaling mabuntis ako nito, pagkatapos tayo. Yung mga susunod na pangyayari pagdating ng panahon na natin pag-usapan. Paalam! Ay, kailangan ko pang puntahan yung susunod na eksena. Honey, sa kasal natin bukas, gusto kong magsuot ng klasikong damit. Sige, sunod sa'yo. Apo, nandiyan ka ba? Ano po yon, Lolo? Apo, may magandang balita at may masamang balita. Alin muna ang gusto mong marinig? Yung magandang balita muna po. Ang magandang balita, matagumpay na napuksa ng iyong lolo ang Yin Chanzi. At ako na ngayon ang bagong emperador. Ang galing naman ng lolo ko. Ano naman yung masamang balita? Ang masamang balita, isinumbong ng Dizangwang sa langit. At ngayon ay magpapadala na ng mga kawal ang langit.
Lolo, seryoso ka ba? Siyempre seryoso ako. Nagpadala na ang langit ng 3 grupo. Pa-arestuhin ka. Nag-isip na ako ng paan. Makipagnegosasyon sa kanila. Kaya bilisan mo po, Lolo. Yung kakayahan ko naman. Hindi kakayanin ang langit. Negosasyon na nga, pero kailangan ko muna ang pahintulot mo. Sige, pumapayag ako. Basta huwag lang nila ako hulihin. Mabuti naman, Apo. Pero itong langit. Binigyan ako ng pagpipilian. Pakasalan mo ang third princess ng langit. Magkaroon ng marriage alliance para ang 2 kaharian ay maiwasan ang digmaan. At hindi ka na nila arestuhin. Ha? Hindi ka maintindihan. Marriage alliance? Lolo, parang niloloko mo ako. Paano kita lulukuhin? Tang ina Montag. Huwag kang magpanggap. Bigyan mo na ako ng sagot. Kung papayag ka, papuntahin ko na sila sa'yo. Sila? Mahigit isa. Ngayong emperador na ako, lahat ng grupo nagsusumamo sa akin. Kahit ang Western Paradise, gustong magpadala ng diwata para magpakasal sa akin. Ikaw lang ang apo sa 3 henerasyon. Kaya ang lahat ng pasan na ito ay mapupunta lang sa iyo. Sige apo, ako na muna ang sasagot sa mga bagay na ito. Lolo. Ang bato ko. Honey, ano nang nangyari? Parang ang lungkot mo. Ay, huwag mo nang banggitin. Lolo ko kasi. Naghanap ulit siya ng maraming kasal para sa akin. Ha? Bakit naman ulit? Mahal, yung lolo ko, nasa impyerno na siya. Naghari na siya bilang emperador. Itinago ko lang sa'yo. Dahil nagrebelde ang lolo ko sa impyerno, maraming kaaway sa 3 mundo. Natatakot ako na mabuko, kaya hindi ko sinabi. Sa'yo. Siguro yung mga ninuno mo. Hindi rin nila sinabi ng detalyado sa panaginip, di ba? Nga, hindi nila sinabi. Sinabi lang nila na pakasalan ka agad. Sabi nila, tunay na dragon ka sa hinaharap. Yun pala dahil dito. Yung lolo ko, nasa impyerno na siya at naging emperador. Kasabay ng Diyos sa langit. Ah, naintindihan ko na. Kaya gusto ng lolo mo na maghanap ng ibang asawa para sa iyo. Hindi naman ibang asawa, pero para mabalanse. Ang relasyon dito, kaya maraming kasal na kailangan kong tanggapin. Oh, nakikita ko. Ito ay tulad ng may-ari ng templo ng Rosefinch. May gamot din tulad ng banal ng lambak. Sige, hindi ko naman kayang dalhin mag-isa. Kaya ibahagi na lang sa kanila. Pero ang tunay mong asawa, ako lang ang magiging iisa. Mahal, huwag kang mag-alala. Simula pa lang ng paghihimagsik ng lolo ko. Kahit nagpapadala ako ng pera sa impyerno o rocket, nandyan ka para tumulong. Kaya naging matagumpay ang paghihimagsik ng lolo ko sa impyerno. May kontribusyon ka rin. Ikaw lang ang magiging tunay kong asawa. Kaya yung kasal natin bukas, Tuloy lang tayo.